Marangya at maginhawa ang buhay ng dalagang si Isabela Suarez, ngunit hindi siya lubusang masaya dahil wala siyang kalayaan sa buhay. Palagi siyang dinidiktahan ng kanyang ama na si Don Roberto sa mga dapat niyang gawin. Kaya maging ang pangarap niya maging pianista ay isinantabi niya para lang mapagbigyan ng kanyang ama sa mga plano nito para sa kanya. Dumating ang oras na hindi na kinaya ni Isabela ang kawalan niya ng kalayaan, kaya naglaya siya at nagpanggap bilang isang kasambahay sa mag-inang sina Clarice at Bianca. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato ng mag-ina sa kanya, ay nanatili pa rin ang pagiging mapagkumbaba ni Isabela. Nagtiis siya sapagkat sa bago niyang buhay, ay mas nakaramdam siya ng kalayaan. Hanggang sa naisipan siyang ipahiya ni na Clarice at Bianca sa isang party ng mayayamang tao. Ngunit walang kaalam-alam ang mag-ina na sa party na yon, ay malalaman nila ang tunay na pagkatao ng kasambahay nilang si Isabela. Ito uli si Mr. Hope at sabay-sabay nating tunghayan ang isa na namang kapanapanabik na kwento. Maagang nagising ang 28 anyos na si Isabela Suarez ng umagang yon sa kanyang marangyang silid tulugan. Makikita pa lang sa silid na yon ang klase ng buhay na meron siya. Siya lang naman ang nag-iisang anak ng bilyonaryong si Don Roberto Suarez na siyang nagmamay-ari ng Suarez Group of Companies. Bilang nag-iisang anak, napilitan si Isabela na sundan ang yapak ng kanyang ama. Kahit ang totoo ay nais niyang maging kilala sa pagtugtog ng piano. Nakahiligan na Isabela ang pagtugtog ng piano dahil sa kanyang namayapang ina. Ito ang nagturo sa kanya nung bata pa siya na tumugtog ng piano. At kahit namatay na ito dahil sa sakit na colon cancer, ay panaka-naka pa rin siyang tumutugtog sa kanilang mansyon. Lumabas na si Isabela sa kanyang silid at nang makarating siya sa sala, ay nakita niya ang malaking piano na pagmamay-ari ng kanyang ina. Nilapitan niya yon at pinasanada ng mga daliri niya ang tiklado nun. Umupo siya at huminga ng malalim. Makalipas lang ang ilang sandali, ay pumailan lang na sa kabuuan ng mansyon ang malungkot na himig ng piano na tinutugtog ni Isabela. Bawat nota ay dinama ni Isabela habang nakapikit. Ang mahaba niyang itim na buhok ay maayos na nakalugay sa likod. Ang kanyang makinis na balat ay kasing puti ng porselana. May kapayatan ng kanyang katawan, ngunit elegante ang kanyang tindig. Isabela! Ang malalim na boses na yon ang gumulat kay Isabela sa gitna ng pagtugtog. Napahinto siya sa pagtugtog at nakita niya ang kanyang ama na si Don Roberto Suarez. Kilala ito sa mundo ng negosyo bilang matalino at mahusay na negosyante. Nakasuot ito ng mamahaling gray na suit at nakatayo sa ibaba ng hagdan habang matiim na nakatingin sa kanya. Naglakad ito papalapit kay Isabela. Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay ayoko nang tumutugtog ka ng piano? Kung hindi lang importante sa mama mo ang bagay na yan, matagal ko na inalis yan dito sa bahay. Mariing wika ni Don Roberto. Papa, huwag niyo naman po akong pigilan na tumugtog. Si mama po ang nagturo sa akin na magpiano. Isa pa, alam niyo naman po na gusto kong maging pianist. Hindi mo pwedeng suportahan niyo ako sa pangarap ko? Tanong ni Isabela habang pilit na pinapanatiling mahinahon ang boses. Walang kwenta ang pangarap mo na yan. Hindi mo ba nakita ang nangyari sa mama mo? Wala siyang kinita sa pagiging pianista niya noon. Ang lugar mo ay nasa negosyo at hindi sa entablado. Tugon ni Don Roberto. Hindi na nakapagsalita si Isabela. Bumalik ang tingin niya sa piano ngunit hindi niya na itinuloy ang pagtugtog. Lumabas na ng mansyon si Don Roberto habang si Isabela naman ay nanatiling nakaupo. Napabuntong hininga siya nang muli niyang binalikan sa isipan ang kanyang mga pangarap at yun ay ang pagtugtog sa harap ng libu-libong tao. Ngunit alam niya na napakalayo na ng kanyang pangarap para matupad yon dahil natabunan na yon ng mabibigat na responsibilidad na iniatang sa kanya ng kanyang ama. Mula sa bintana ay natanaw ni Isabela ang malawak nilang hardin. Sa kabila ng marangyang buhay na meron siya, ang pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa mansyon na yon. Darating ang araw, magkakaroon din ako ng lakas ng loob na gawin kung ano ang gusto ko. Bulong ni Isabela sa sarili.
Matatagpuan ang main office ng Suarez Group of Companies sa isang mataas na gusali sa sentro ng lungsod. Nang umagang yon, ay nasa loob ng isang conference room si Isabela kasama mga board members ng Suarez Group of Companies. Ang bawat isa ay nakasuot ng mamahaling suit at seryosong nag-uusap. Sa harap ay may projector na nagpapakita ng mga graphs at financial projections para sa susunod na quarter. Ngunit habang ang lahat ay nakatutok sa diskusyon, si Isabela naman ay nakatanaw sa labas ng bintana. Tahimik lang siya at halatang wala siya sa sarili. Ang kanang kamay niya ay nakalapat sa mesa, samantalang ang kaliwang kamay naman ay walang tigil na naglalaro ng ballpen. Miss Suarez, ano ang opinion mo sa bagong partnership proposal? Tawag ng isa sa mga board members kay Isabela. Napatingin si Isabela sa lalaki. Ngunit blanko ang ekspresyon sa kanyang mukha. Saglit niyang binuksan ang mga papel sa kanyang harapan. Ngunit tila hindi niya maintindihan ang mga nakasulat doon. Umangat ang mukha niya at ngumiti. Sa tingin ko, kailangan pa natin pag-isipan ng mabuti. Sagot ni Isabela. Nagsimulang magbulungan ang mga nasa silid. Si Don Roberto na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa ay biglang tumikhim ng malakas upang patahimikin ang lahat. Ang kanyang tingin ay malamig na nakatuon kay Isabela. Ngunit hindi na ito nagsalita. Natapos ang meeting nang may halong kaba si Isabela. Alam niyang hindi magandang ipinakita niya. Ngunit hindi niya maialis ang bigat sa kanyang dibdib. Kahit matagal na siyang nagtatrabaho sa corporate world, ay hindi pa rin niya maramdaman na doon nabibilang ang kanyang mundo. Matapos ang meeting ay pinatawag si Isabela ni Don Roberto sa opisina nito. Tahimik na nakatayo si Isabela sa harapan ng table ng kanyang ama habang si Don Roberto ay nakaupo sa swivel chair nito at matamang nakatingin sa kanya habang magkasalikop ang mga braso nito. Ano nangyayari sa iyo, Isabela? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang meeting na yon? Hindi ka man lang nakinig. Anong tingin mo sa ginagawa natin dito? Naglalaro? Pabulyaw na tanong ni Don Roberto. Hindi ko naman po sinasadya. Pakiramdam ko po kasi hindi talaga para sa akin ang mga ganitong klase ng Anong hindi para sa'yo? Naririnig mo ba sinasabi mo? Ito ang mundo natin. Ito ang dahilan kung bakit isa kang bilyonarya sa edad mong yan. Ang responsibilidad mo ay ang kumpanya at hindi ang sarili mong kapritsyo. Patuloy na sigaw ni Don Roberto. Ang boses ni Don Roberto ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Isabela ay pilit na nagpigil ng luha habang ang sakit ng bawat salita ng tatay niya ay tumatagos sa kanyang puso. Ayoko nang mauulit ito, Isabela. Huwag mo na akong ipapahiya sa board members. Naiintindihan mo ba? Maotoridad na tanong ni Don Roberto. Opo, Papa. Pasensya na po ulit. Mahinang sagot ni Isabela. Sige na, makakalis ka na. Taboy ni Don Roberto. Tumango si Isabela at tumalikod na siya. Habang naglalakad palabas ng opisinang yon, ay tinanong niya ang sarili kung hanggang kailan kaya siya nasa ganoong sitwasyon. Takot siyang biguin ng kanyang ama dahil sa mataas ang expectation nito sa kanya, pero nais din niyang bigyan ng katuparan ang matagal niya ng pangarap na maging isang pianista. Bandang hapon ay inaya na ni Don Roberto si Isabela na umuwi sa mansyon. Sakay sila ng isa sa mamahalin nilang sasakyan. Nakaupo si Isabela sa likurang bahagi habang ang kanyang ama ay nasa kanyang tabi. Abala pa rin ito sa laptop nito kahit wala na sila sa oras ng kanilang trabaho. Papa, bakit ang aga pala nating umuwi ngayon? Basag ni Isabela sa katahimikan. Dahil may importanteng tao tayong kikitain mamaya. Sagot ni Don Roberto nang hindi man lang siya tiningnan. Sino po? Tanong ni Isabela. Malalaman mo rin mamaya. Basta siguraduhin mo mag-ayos ka mamaya, ha? Gusto kong maging presentable ka. Tugon ni Don Roberto. Hindi na nagtanong pa si Isabela. Alam niya na kahit pilitin niya si Don Roberto, ay hindi ito ibibigay ang sagot na hinihingi niya. Pagsapit ng gabi, sa silid ni Isabela ay tahimik siyang nakatayo sa harap ng isang malaking salamin
na nasa loob ng kanyang walk-in closet, nakadugtong lang ng kanyang silid. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na hanggang tuhod. Nang masiguro niyang maayos na ang kanyang itsura, ay bumaba na siya sa sala at nakita niya doon si Don Robertong naghihintay sa kanya. Agad na sumimangot ang mukha nito nang makita ang suot ni Isabela. Ano yung suot mo, Isabela? Malamig na tanong ni Don Roberto. Ang kilay nito ay halos magdikit na sa inis. Bakit po? Ito ang gusto kong isuot pa. Komportable ako rito. Tugon niya. Isabela, sa isang fine dining restaurant tayo pupunta. At isang napakahalagang tao ang kikitain natin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ang kasuotan mo ay sumasalamin sa ating pangalan? Dumagungdong ang malakas na boses ni Don Roberto sa buong sala. Hindi gumalaw si Isabela, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tono. Pero Papa, walang mali sa magsuot ng simple. Dapat ba palagi na lang nating ipapakita sa mga tao na mayaman tayo? Katwiran ni Isabela. Huwag nang matigas ang ulo mo, Isabela. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto mo. Ito ay tungkol sa imahe ng pamilya natin. Giit ni Don Roberto. Matapos yun ay tinawag ni Don Roberto ang isa sa mga kasambahay nila. Mula sa kusina ay nagmadaling lumapit si Manang Rose. Matagal na itong nagtatrabaho sa kanila at ito pa ang nag-alaga noon kay Isabela nung bata pa siya. Manang Rose, tulungan mo si Isabela na magpalit ng damit. Siguraduhin mong isusuot niya ang isa sa mamahalin niyang damit. Dapat ay magmukha siyang elegante. Utos ni Don Roberto. Pero Papa, Protesta ni Isabela. Isabela, huwag mo nang hintayin na magalit ako sa'yo. Sumunod ka na lang. Madiing sabi ni Don Roberto. Masuyong hinawakan ni Manang Rose sa braso si Isabela. halika na. Sundin mo na lang ang papa mo. Anito sabay ngiti. Tahimik na tumango si Isabela at mas pinili na lang niyang sundin ang kanyang ama. Magkasama silang naglakad ni Manang Rose pabalik sa kanyang silid. Pagdating ni na Isabela at Manang Rose sa walk-in closet ay walang ganang naupo si Isabela. Dumiretso si Manang Rose kung saan nakalagay ang mga mamahalin at magagandang damit na naroon. Napatingin si Isabela sa paligid. Nakita niya ang napakaraming mga damit, sapatos at mga bag na kailanman ay hindi niya ninais na magkaroon. Ang lahat ng yon ay mga bagay na binili ng tatay niya para sa kanya upang magkaroon siya ng imahe na nais nito. Habang abala si Manang Rose sa pagtingin ng mga damit, napansin nito ang bigat ng damdamin ni Isabela. Pumuntong hininga ang matanda at inilapag ang isang mamahaling evening gown na hawak. Lumapit ito kay Isabela. Isabela, ano bang gumugulo sa isip mo? Kanina ka patahimik ah. Tanong ni Manang Rose. Manang, pagod na ako. Mahinang sagot ni Isabela. Pagod saan? Sa trabaho? Tanong ng kasambahay. Hindi lang po sa trabaho. Sa lahat. Sa buhay na to. Lahat ng galaw ko may nakatingin. Lahat ng desisyon ko may nagsasabi kung ano ang tama at mali. Ginagawa ko ang isang bagay kahit na alam kong hindi ako masaya. Malungkot na tugon ni Isabela. Umupo si Manang Rose sa tabi ni Isabela at hinawakan ang isa niyang kamay. Bakit hindi mo sabihin kay Don Roberto? Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo. Anito. Sinubukan ko na, Manang. Pero para sa kanya, negosyo pa rin ang pinakamahalaga eh. Hindi niya ako nakikita bilang anak. Para lang akong parte ng mga gusto niyang mangyari sa buhay niya. Gusto kong maging pianist. Gusto kong tumugtog ng musika kagaya ni Mama. Pero ayaw niya, Manang. Malungkot na pahayag ni Isabela. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napabuntong hininga si Manang Rose at marahang pinahid ang mga luha ni Isabela. Isabela, alam ko ang pakiramdam ng hindi magawa ang gusto ng puso mo. Pero minsan,
Kailangan nating maghintay ng tamang panahon. Balang araw, magkakaroon ka rin ng lakas ng loob na gawin ang gusto mo. Pero habang wala pa yun, sundin mo muna ang gusto ng papa mo. Payo ni Manang Rose. Hindi sumagot si Isabela. Ngunit naramdaman niyang gumaan ang pakiramdam niya dahil may napagsabihan siya ng kung ano ang nasa loob niya. Tumango siya ng marahan kahit hindi pa rin niya matanggap ang kanyang sitwasyon. Ngumiti si Manang Rose bago ito tumayo at muling bumalik sa pagpili ng damit. Maya-maya, kinuha nito ang isang eleganting navy blue na gown na may simpleng disenyo. Ito, isukat mo. Bagay na bagay sa iyo ito. Anito habang ipinapakita ang damit. Tumayo si Isabela at kinuha ang gown mula kay Manang Rose. Walang imik niya yung kinuha at tinungo ang changing room. Matapos makapagpalit ng damit ay tumingin si Isabela sa salamin. Sa likod ng mamahaling kasuotan, alam niya na may isang babaeng naghahangad lamang ng kasimplihan at kalayaan. Sa gabing yon, nagbihis si Isabela ng naaayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Nakasuot siya ng eleganting navy blue gown na nirekomenda ni Manang Rose. Bumaba siya sa grand staircase ng kanilang mansyon. Pagbaba niya ay natuwa si Don Roberto sa ipinalit niyang damit. Lumabas na sila ng mansyon at sumakay silang dalawa sa itim na luxury car. Habang bumabiyahe ay nilamon si Isabela ng tanong kung sino ang kikitain nila ng tatay niya sa gabing yon. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa isang fine dining restaurant. Agad silang sinalubong ng isang staff. Malaki ang ngiti nito sa kanila. "Good evening, Mr. Suarez, Miss Isabela. This way, please." Sabi ng staff na inihatid sila sa kanilang nakareserbang mesa sa isang private area ng restaurant. Nang makarating sila sa mesa, natigilan si Isabela dahil naroon si Theo, ang anak ng isa sa mga pinakamayayamang kaibigan ng kanyang ama. Mainit ang dugo ni Isabela kay Theo dahil ubo dito ng yabang at walang habas kung magkwento tungkol sa sarili. Si Theo ay matangkad, may maputing balat at may mga matang tila laging puno ng kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapumada at ang kanyang kasuotan ay isang mamahaling tailored suit. Tumayo ito upang batiin sila. "Isabela, it's been a while," sabi ni Theo sabay lahad ng kamay nito. Walang nagawa si Isabela kundi ang tanggapin ang kamay nito bilang paggalang. Matipid siyang ngumiti bilang tugon sa sinabi nito. Tumango si Don Roberto na halatang natuwa sa presensya ni Theo. Theo, pasensya na at inabala ko ang oras mo. Masaya ako na pinaunlakan mo kami. Tura ni Don Roberto. "Hindi po kayo abala, Tito Roberto. Lalo na si Isabela." Sagot ni Theo sabay tingin kay Isabela. Hindi na napigilan ni Isabela ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Umupo na sila at agad na sinerve ng mga waiter ang pagkain nila. Habang kumakain, hindi maipinta ang mukha ni Isabela dahil panay ang pagbida ni Theo tungkol sa mga negosyo nito. Hindi rin ito nakalimutang ipagmalaki ang mga mamahaling sasakyan at ang mga international trips nito. "Alam niyo ba, next month, I'll be closing a deal in Paris. Alam niyo naman, kailangan lagi may bagong projects para hindi nauubusan ng excitement," sabi ni Theo matapos uminom ng wine. Si Don Roberto ay halatang hangang-hanga kay Theo. Tumango ito habang sumisingit ng tanong tungkol sa mga negosyo ni Theo. Ngunit si Isabela ay tahimik lamang at halos hindi makakain. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Theo, ay lalo siyang nawawala ng ganang kumain. "Isabela, ang tahimik mo naman. What's on your mind?" Untag ni Theo sa kanya sabay ngisi. Nothing, Theo. I'm just enjoying the food." Walang ganang sagot ni Isabela. Matapos ang hapunan ay napabuntong hininga si Isabela. Papa, pwede na ba tayong umalis? Tanong ni Isabela. Hindi pa, Isabela. May kailangan kang malaman. Kaya tayo nakipagkita kay Theo ay dahil sa bagay na yun. Tugon ni Don Roberto. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Isabela. Sa tono ng tatay niya ay alam niyang hindi maganda ang susunod nitong sasabihin.
Ano po ba ang kailangan kong malaman, Papa? At bakit kailangang narito pa si Theo? Tanong ni Isabela. Tumikhim si Don Roberto. Tumingin muna kay Theo na parang humihingi ng suporta bago muling bumaling kay Isabela. Nag-usap kami ng tatay ni Theo at nagkasundo kami na ipakasal ka kay Theo. Pahayag ni Don Roberto. Nanlamig si Isabela. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Seryoso ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Don't worry, Isabela. Pumayag na ako sa gusto ni Tito Roberto at ni Daddy. Nakangising saad ni Theo. Hindi, ayoko. Wala pa akong balak magpakasal, lalo na sa'yo. Mariing tanggi ni Isabela. Napailing si Don Roberto at halatang hindi ito natuwa sa pagtutol ni Isabela. Isabela, hindi ka pwedeng tumanggi. Ang kasal na ito ay mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa inyo ni Theo, kundi para sa negosyo natin. Malaki ang maitutulong ng pag-iisang dibdib nyo para mas mapalago ang ating negosyo at ang negosyo ng pamilya ni Theo. Tura ni Don Roberto. Ayoko magpakasal para lang sa negosyo. Ayoko kay Theo, Papa. Hindi ko siya gusto. Nanginginig na wika ni Isabela. Ito ang tamang gawin mo para sa ating pamilya. Hindi ito tungkol sa gusto mo. Ito ay tungkol sa kapakanan ng ating pangalan at ng ating kabuhayan. Sambit ni Don Roberto sabay inom ng wine. Alam mo, Isabela, napakaswerte mo sa akin. Hindi lahat ng babae magkakaroon ng pagkakataong magpakasal sa isang katulad ko. Mayaman, magaling sa negosyo at higit sa lahat, gwapo at masarap. Mayabang na pahayag ni Theo. May nakalimutan ka pa, Theo. At napakayabang mo pa. Kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi pa rin ako magpapakasal sa'yo. Mataray na wika ni Isabela. I'm not bragging, Isabela. I'm simply stating facts. Nakangising sambit ni Theo. Enough! Sigaw ni Don Roberto. Isabela, hindi nagyayabang si Theo. Sinasabi lang niya kung ano ang nagawa niya at ang kaya pa niyang gawin. At tama siya. Swerte ka sa kanya. Kaya wag mo nang gawing mahirap ito para sa ating lahat. Buo na ang desisyon ko. Kailangan niyong magpakasal sa lalong madaling panahon. Dugtong pa ni Don Roberto. Napailing si Isabela. Ang lahat ng ito ay parang bangungot na hindi niya kayang takasan. Matapos ang hapunan na yon ay nagbiyahe na sina Isabela pabalik sa kanilang mansyon. Mabigat ang dibdib ni Isabela dahil hindi niya matanggap na kaya siyang ipakasal ng sarili niyang ama sa isang lalaking hindi naman niya gusto. Doon niya mas lalong napatunayan na walang ibang iniisip si Don Roberto kundi ang negosyo nito. Alam ni Isabela na sa sandaling maikasal siya kay Theo ay mas lalo siyang mawawala ng kalayaan. Mawawalan siya ng pagkakataon na tuparin ang mga pangarap niya. Napayuko siya nang maramdaman niya ang pagdaloy ng kanyang luha sa kanyang pisngi. Napagtanto niya na kung wala siyang gagawin, ay habang buhay siyang magiging sunod-sunuran sa kanyang ama. Nang huminto ang sasakyan sa harapan ng mansyon, ay agad na bumaba si Isabela habang mabigat pa rin ang kanyang kalooban. Agad siyang pumasok sa kanilang bahay habang nakasunod sa kanya si Don Roberto. Dahil sa bagal niyang maglakad, ay nauna na ito sa kanya. Paakyat na sana si Don Roberto sa hagdan papunta sa kwarto nito nang maisipan ni Isabelang kausapin ang tatay niya. Papa, sandali lang po. Malumanay na tawag ni Isabela kay Don Roberto. Pwede po ba nating pag-usapan ang tungkol sa sinabi niyo kanina? Yung sa kasal namin ni Theo? Dugtong niya. Ano pa bang pag-uusapan natin? Napagkasunduan na yon. Kung ipipilit mo pa rin na tututol ka, wala ka nang magagawa. Tura ni Don Roberto. Papa, hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya magpakasal kay Theo. Hindi ko siya mahal. Ayoko po magpakasal sa isang lalaki na hindi ko mahal. Tura ni Isabela. Wala ka nang magagawa, Isabela. Huwag ka nang tumutol at sumunod ka na lang. Ani Don Roberto. Pero Papa, ayoko po. Kahit ngayon lang ay ako naman ang pagbigyan niyo.
Hindi pa po ba sapat na ginawa ko na ang lahat ng gusto nyo? Nag-aral ako sa mga eskwelahang gusto nyo. Nagtrabaho ako sa kumpanya kahit na gusto ko talagang maging musikera. Ginawa ko po ang lahat ng yun dahil yun ang gusto nyo. Pero bakit pati ito kailangan nyo pang ipilit kahit ayaw ko? Naluluhang wika ni Isabela. Naningkit ang mga mata ni Don Roberto. Halatang hindi ito natutuwa sa mga sinabi ni Isabela. Isabela, lahat ng meron ka ngayon, lahat na nakikita mo sa paligid mo, ay dahil sa akin. Ginawa ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay, ng pangalan at ng posisyon sa mundo ng pagnenegosyo. At ngayon, ang hinihingi ko lang ay gawin mo ang tungkulin mo para masigurong hindi masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Mariing wika ni Don Roberto. Alam niyo po na hindi ko hiningi ang lahat ng yun. Gusto ko lang ng simpleng buhay. Ng kalayaan na gawin ko ang gusto ko. Sa pagkakataon na yun ay tuluyan ng umagos ang luha ni Isabela sa kanyang magkabilang pisngi. Anong kalayaan ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka sa labas ng mundong ito? Isabela, mag-isip ka nga. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa damdamin mo. Tungkol ito sa negosyo, sa pamilya natin. Isipin mo ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. At ngayon ito lang ang hinihingi ko, hindi mo pa magawa? Matigas ang boses ni Don Roberto at puno ng pagkadismaya. Kahit kailan, hindi niyo po iniisip ang nararamdaman ko, Papa. Kahit kailan hindi niyo ako binigyan ng pagkakataong pumili at magdesisyon para sa sarili ko. Umiiyak na wika ni Isabela. Kahit anong sabihin mo ay wala nang magbabago, Isabela. Magpapakasal ka kay Theo. Umakyat ka na sa kwarto mo. Ayoko nang makarinig pa ng kahit anong pagtutol tungkol sa bagay na yan. Tura ni Don Roberto at nauna na itong umakyat sa silid nito. Hindi na nagsalita si Isabela. Nang mawala na ang tatay niya sa kanyang paningin, ay saka siya marahang humakbang paakyat ng hagdan. Pinunasan niya ng kanyang palad ang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nang makarating si Isabela sa kanyang kwarto, ay tahimik siyang naupo sa gilid ng kanyang kama. Tumingin siya sa malaking salamin na katapat niya at nakita niya ang sariling refleksyon. Napabuntong hininga siya at nag-isip siya ng paraan para hindi siya maikasal kay Theo. Tumayo siya at naglakad papunta sa malaking bintana ng kwarto. Binuksan niya yon at huminga ng malalim habang dama niya ang malamig na hangin ng gabing yon. Kailangan may gawin ako. Hindi pwedeng hayaan ko na lang silang kontrolin ang buhay ko. Bulong ni Isabela. Hanggang isang ideya ang pumasok sa utak ni Isabela. Naisip niyang umalis sa puder ng kanyang ama nang hindi nito alam. Sa madaling salita, naisip niyang maglayas. Lumayo si Isabela sa bintana at dumiretso sa kanyang closet. Binuksan niya ang isang maliit na drawer kung saan nakalagay ang ilang mahalagang bagay. Isang maliit na kahan ng pera, ang kanyang passport, at ilang piraso ng alahas na maaaring magamit niya kung sakaling kailanganin niya ng pera sa labas. Inilagay niya mga yun sa isang simpleng backpack, ngunit tumigil siya saglit at napaisip. Paano kung mahuli ako? Paano kung masaktan si Papa dahil dito? Ngunit agad niyang ipinilig ang ulo. Hindi. Palagi na akong sumusunod sa kanya. This time, sarili ko naman ang susundin ko. Pinal na wika ni Isabela. Pagkatapos mag-impake, umupo siya ulit sa kama at tumingin sa paligid ng kanyang silid. Napansin niya ang ilang larawang nakasabit sa pader. Mga alaala ng kanyang kabataan na kasama ang kanyang yumaong ina. Napangiti siya ng bahagya, ngunit sa likod ng ngiti ay may lungkot. Kung nandito ka lang, Mama, sigurado ako na hindi ka papayag sa ginagawa ni Papa sa akin ngayon. Mahinang sabi ni Isabela. Dumaan ang ilang minuto ng pag-iisip at pagdadalawang isip. Hinintay ang oras na alam niyang tulog na ang lahat ng nakatira sa mansyon. Nang masigurong tahimik na ang paligid,
Tumayo siya at isinukbit ang backpack sa kanyang balikat. Sa gabing yon, isang matibay na desisyon ang ginawa ni Isabela. Iiwan niya ang lahat ng yaman, ginhawa at pagkontrol sa kanya para makahanap ng sarili niyang kalayaan. Tahimik na bumaba si Isabela mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay na maaaring maging dahilan para magising ang ibang taong naroon. Sa bawat hakbang ay ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagdating sa malawak na sala ay marahang binuksan ni Isabela ang malaking pinto ng mansyon. Ngunit bago pa siya makalabas, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Isabela, saan ka pupunta ng ganitong oras? Pagtatakang tanong ni Manang Rose. Napahinto si Isabela at huminga siya ng malalim bago humarap. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ang kasambahay sa kanya. Manang Rose, maglalayas po ako. Pag-amin ni Isabela. Ano bang sinasabi mo, Iha? Hindi ka pwedeng maglayas. Alam mo bang mag-aalala ang papa mo kapag nalaman niyang umalis ka nang walang paalam? Nanlalaki ang mga mata na wika ni Manang Rose. Manang, gusto kong ipakasal ni Papa kay Theo kahit ayaw ko. Hindi ko na kayang tiisin ang ginagawa niya sa akin. Kalabisan na ito. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo na lang ako makaalis ng bahay na ito. Tura ni Isabela. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Pero hindi mo ba naisip kung gaano kahirap ang buhay sa labas? Wala kang karanasan sa ganoong klaseng pamumuhay. Nag-aalalang wika ni Manang Rose. Alam ko po, Manang. Pero mas pipiliin ko pa ang hirap kesa manatili rito at gawin ang mga bagay na labag sa kalooban ko. Katwira ni Isabela. Tahimik na napaisip si Manang Rose. Sa loob ng maraming taon, ito na ang nag-alaga kay Isabela at halos ituring na siya nitong anak. Kaya nang sandaling yon ay umasa si Isabelang maiintindihan siya ni Manang Rose. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito? Tanong ni Manang Rose. Tumango si Isabela. Opo, Manang. Kung mananatili pa ako rito, mawawala na ang totoong ako. Madiin niyang tugon. Kung yan ang desisyon mo, hindi na kita pipigilan. Pero mag-iingat ka, Iha. At kung sakaling kailanganin mo ko, bumalik ka lang. Nandito lang ako para sa'yo. Maluhaluhang wika ni Manang Rose. Napayakap si Isabela kay Manang Rose. Salamat, Manang. Salamat sa lahat. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Saad ni Isabela. Tuluyan ang lumabas si Isabela sa mansyon. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa gate. Nang sa wakas ay nakalabas na siya ng gate, ay isang kakaibang kasiyahan ang kanyang naramdaman. At habang naglalakad siya palayo, ay nangako siya sa kanyang sarili na simula sa gabing yon ay hindi na siya muling papayag na kontrolin ng iba ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang oras ay nakarating si Isabela sa terminal ng bus. Agad siyang sumakay sa isang bus kahit hindi niya alam kung saan yun patungo. Hindi na hinintay ng driver na mapuno ng pasahero ang bus at umandar na kaagad yon. Nakangiting tumingin si Isabela sa labas ng bintana. Alam niya na sa ginawa niya ay nakalayo na rin siya sa problema niya sa kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang bus upang magsakay ng mga pasahero. Isang babaeng nasa edad 40 ang sumakay na huminto nang makita si Isabela. Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang mapagtanto niya na yon si Aling Gloria na dati nilang kasambahay. Ma'am Isabela, kumusta ka na? Masayang tanong ni Aling Gloria sa kanya. Nagpanik si Isabela at pilit nang umiti. Hindi po ako si Isabela. Nagkakamali po kayo. Tanggi ni Isabela ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Ikaw talaga, masyado kang mapagbiro. Hindi ko pwedeng makalimutan ang mukha mo. Bakit ka pala nakasakay ng bus? Ang dami-dami niyong sasakyan, di ba?
Tanong ni Aling Gloria. Pasensya na, pero nagmamadali ako. Kailangan ko nang bumaba. Excuse me po. Tura ni Isabela at agad siyang tumayo at sumigaw ng para. Huminto ang bus at mabilis na bumaba si Isabela. Wala na siyang pakialam kahit hindi niya alam kung nasaan siya ng sandaling yon. Doon niya napagtanto na hindi porkit nakaalis na siya ng mansyon, ay tuluyan na siyang makakalaya. May mga taong nakakakilala pa rin sa kanya at malaki ang posibilidad na kapag ganun ay madali siyang matutunto ni Don Roberto. Hanggang sa naisipan ni Isabela na baguhin ang kanyang itsura upang kahit papano ay hindi siya makilala agad ng mga taong kilala siya. Nang magsimula ng maglakad si Isabela sa hindi pamilyar na lugar na yon, sa kanyang paglalakad, napansin niyang isang maliit na parlor. Hindi na siya nagdalawang isip na pumasok doon upang magpagupit ng kanyang buhok. Labag man sa kalooban niyang paiklian ang mahaba niyang buhok, ay pikit mata niya yung pinagupitan. Matapos na magupitan si Isabela, ay tumingin siya sa salamin at nagulat siya sa malaking pagbabago sa kanyang mukha. Ang dating mahabang buhok niya ay naging hanggang balikat na lamang. Matapos niyang magbayad ay agad siyang umalis sa parlor. Sa kabilang kalsada, napansin ni Isabela ang isang tindahan ng accessories. Pumasok siya at namili ng isang malaking salamin na may bilog na itim na frame. Nang isuot niya yon ay halos hindi niya na makilala ang sarili. Pagkalabas ay naglakad-lakad muli si Isabela hanggang sa nakakita siya ng isang ukay-ukay. Pumasok siya at nagsimulang maghanap ng mga simpleng damit. Pinili niya mga plain na blouse, jeans at mahahabang palda. Matapos na mabili ang mga kailangan, ay nakaramdam na ng gutom si Isabela. Nang may nakita siyang isang karinderya sa gilid ng kalsada, ay hindi na siya nag-atubiling magtungo roon. Agad siyang pumasok at pumwesto sa isang bakanting mesa. Lumapit ang tindera na isang matandang babae at tinanong kung ano ang order niya. Isang order po ng sinigang na baboy at isang kanin. Sagot ni Isabela. Habang hinihintay ang pagkain, napansin niyang hindi siya pinapansin ng ibang tao sa paligid. Parang ordinaryong tao lang siya. At yun ang gusto niya. Nang dumating ang pagkain niya ay agad niyang sinimula na kainin yon dahil gutom na talaga siya. Sa gitna ng pagkain ni Isabela ay isang babae ang biglang lumapit sa kanya. May edad na ito at sa tingin niya ay nasa mga 45 na ito. Maaliwalas ang mukha nito at may bitbit na malaking basket ng gulay. Ngumiti ito kay Isabela. Hello, pwede ba akong makiupo? Tanong ng babae. Sige po, wala pong problema. Nakangiting tugon ni Isabela. Umupo ang babae at inilapag ang dala nitong basket. Hindi nagtagal ay muli itong nagsalita. Ako nga pala si Marites. Anito sabay abot ng kamay kay Isabela. Saglit na natigilan si Isabela bago inabot ang kamay ni Marites. Ako naman po si Bella Reyes. Pagpapakilala ni Isabela. Taga saan ka, Bella? Tanong ni Marites. Taga Bicol po ako. Sagot ni Isabela ng may ngiti. Kahit ang totoo ay hindi siya kailanman nakapunta pa sa Bicol. Bicolana ka pala? May itatanong kasi ako sa'yo. Naghahanap ka ba ng trabaho dito? Mukha kang bagong dating eh. Tura ni Marites. Napaisip si Isabela. Ang totoo ay nais niyang maranasan ang buhay ng isang ordinaryong tao, kaya sa huli ay tumango siya. Opo, naghahanap po ako ng trabaho. 1 linggo na po ako rito pero wala pa po akong nahanap. Sagot niya. Naku, tamang-tama. Marunong ka ba sa gawaing bahay? Igaya ng paglilinis, pagluluto at paglalaba? Tanong ni Marites. Hindi sanay si Isabela sa mga ganong gawain. Ngunit hindi siya nagpakita ng alinlangan sa kanyang pagsagot. Opo, marunong po ako. Ano po bang trabaho ang iaalok niyo sa akin? Curious na tanong ni Isabela. Pag-applyin kita na pulis. Joke lang. Siyempre, ano pa ba? Di kasambahay. Yung amo ko kasi naghahanap ng bagong kasambahay. Mukhang mabait ka naman, Bella eh. Kaya irerekomenda kita sa kanya.
Natatawang tugon ni Marites. Talaga po? Salamat po, Ate Marites. Masayang sambit ni Isabela. You're welcome. O, paano? Aalis na ako ha. Bukas sa ganitong oras, magkita tayo ulit dito. Tapos dadalhin na kita sa bahay ng amo ko para makilala ka nila. Tura ni Marites at tuluyan na itong umalis. Hindi napigilan ni Isabela ang mapangiti. Kahit alam niya na hindi siya sanay sa ganong trabaho, ay may excitement siyang naramdaman. Alam niya na yun na talaga ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay, kung saan wala nang magdidikta sa kung ano ang kanyang gagawin. Napagtanto din niya na ang pagtatrabaho bilang kasambahay ay magandang paraan upang makapagtago siya kay Don Roberto. Kung palagi lang siyang nasa bahay, ay walang masyadong tao ang makakakita sa kanya. Matapos kumain, ay naghanap si Isabela ng lugar na pwede niyang pansamantalang pagpahingahan. Nakakita naman siya ng mumurahing motel at kumuha siya ron ng isang kwarto. Doon na rin siya nagpalipas na magdamag at nang sumunod na araw ay nag-check out na siya at nagtungo sa karinderya kung saan sila magkikita ni Marites. Sa labas ng karinderya niya hinintay si Marites at hindi nagtagal ay dumating na ito. Bella, kanina ka pa ba rito? Ay pasensya na at medyo na traffic ako. Tura ni Marites. Ayos lang ate, halos kararating ko lang naman. Nakangiting tugon ni Isabela. Kung ganun tara na. Nasabi ko na sa mga amo ko ang tungkol sa'yo. Sinabi ko na lang na matagal na kitang kilala para hindi na sila magduda sa iyo. Ani Marites. Pumara ng isang taxi si Marites at yun ang nagatid sa kanila sa isang subdivision. Halos lahat ng bahay na naroon ay malalaki at mararangya. Maya-maya'y huminto ang taxi sa harapan ng kulay puting bahay na may 2 palapag. Meron yung malawak na hardin sa harapan. Pagbaba nila ng taxi ay binuksan ni Marites ang gate. Nakasunod lang si Isabela kay Marites. Pagpasok nila sa mismong bahay, ay pinaupo muna ni Marites si Isabela sa malambot na sofa. Diyan ka muna Bella ha, tawagin ko lang ang mga amo ko. Sabi ni Marites at naglakad ito papunta sa itaas. Habang nakaupo, hindi maiwasan ni Isabelang makaramdam ng kaba, bagamat naroon pa rin ang pagkasabik niya sa bagong buhay na sisimulan niya bilang isang simpleng tao. Matapos ang ilang minutong paghihintay sa sala ni Isabela, ay bumalik na si Marites. May kasama itong 2 na sa unang tingin pa lang niya, ay naramdaman niya na mataray ang aura. Ipinakilala ni Marites si Isabela sa 2 yon sa pangalan na Bella Reyes. At nalaman niya na ang 2 pala na yon ay ang mag-ina na sina Mrs. Clarice del Rosario at ang anak nito na si Bianca. Sa tansya ni Isabela ay nasa 40s na si Clarice del Rosario. Matangkad ito, maputi at may napakaayos na buhok na parang palaging bagong blow-dry. Nakasuot ito ng beige na dress at may suot na mamahaling alahas. Habang si Bianca naman ay tila kaedad lamang ni Isabela. Naka-ponytail ang mahaba at tuwid na buhok nito at nakasuot na makapal na eyeliner na lalong nagbigay diin sa masungit na ekspresyon ng mukha nito. Ang suot nitong itim na dress ay mukhang designer brand. Ma'am Clarice, siya po yung irerekomenda ko bilang bagong kasambahay na kapalit ni Chona. Ani Marites habang nakangiti. Tumayo agad si Isabela at ngumiti siya ng bahagya bilang pagbati. Magandang araw po. Wika niya. Tiningnan siya ni Clarice mula ulo hanggang paa, na para bang ini-inspeksyon nito ang kabuuan niya. So, ikaw pala si Bella. Marunong ka ba talaga sa gawaing bahay? Hindi kami tumatanggap ng tamad o walang alam dahil ayaw naming masayang ang perang ipapasahod namin. Mataray na tura ni Clarice. Opo, ma'am. Marunong po ako maglinis, magluto at maglaba. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para hindi kayo ma-disappoint sa akin. Tugon ni Isabela. Biglang sumabat si Bianca. Sigurado ka? Baka naman hanggang salita ka lang. Hindi namin kailangan ng paisi-isi kung magtrabaho dito. Nanlalaki ang mga matang tura ni Bianca. Miss Bianca, pagsusumikapan ko pong gawin ang lahat ng inyong ipag-uutos ng maayos. Ani Isabela. Umupo si Clarice sa sofa na nasa harapan ni Isabela.
habang si Bianca naman ay tumayo sa tabi ng ina. Kung ganon, may mga patakaran kami rito sa bahay na dapat sundin mo. Una, kailangang laging malinis ang bawat sulok ng bahay. Ayoko ng maruruming sahig at mga kagamitan. Pangalawa, siguraduhin mong laging maayos sa mga damit at gamit namin. Ayoko ng gusot o mabahong damit. Pangatlo, ayoko ng maraming tanong. Kapag may sinabi kami, makinig ka lang at gawin mo. Pang-apat, ayoko nang nagsasayang ng oras. Gising ka na dapat ng alas 5 ng umaga. At tapos na dapat ang mga gawain bago mag-alas 8 ng gabi. Mahabang litanya ni Clarice. Napaisip si Isabela sa mahihigpit na patakaran. Ngunit alam niyang kailangan niyang tanggapin ang lahat ng yon kung nais niyang matanggap sa trabaho at pansamantalang makapagtago sa kanyang ama. Opo, ma'am. Susundin ko po ang lahat ng patakaran ninyo. Magalang na tugon ni Isabela. Nagkatainginan sina Clarice at Bianca at nagbigay ng makahulugang ngiti si Clarice. Mabuti. Isa pa, wala kang karapatang magreklamo o tumanggi. Tandaan mo, maswerte ka nang natanggap ka rito kahit hindi ka naman namin kilala. Ani Clarice. Naiintindihan ko po. Patuloy na pagsang-ayon ni Isabela. Kahit patila ang magiging sitwasyon niya roon, ay kagaya ng sa bahay nila na dinumero ang galaw niya. Okay, Bella Reyes. Simula ngayon, ikaw na ang bagong kasambahay namin. Marites, turuan mo siya ng mga dapat niyang gawin. Utos ni Clarice. Matapos yun ay lumabas na ng bahay ang mag-ina. Nang nawala na sina Clarice at Bianca ay naramdaman ni Isabela ang bigat ng responsibilidad na papasanin niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nangako siya sa sariling magtatagumpay siya sa bagong kabanata ng kanyang buhay bilang si Bella Reyes. Matapos yun ay sinamahan na ni Marites si Isabela patungo sa maid's room na nasa likurang bahagi ng malaking bahay. Nang buksan ni Marites ang pinto, tumambad kay Isabela ang maliit ngunit maayos na silid. May 2 single bed na magkatapat at isang lumang aparador sa gilid. Ito ang magiging kwarto mo, Bella. Dito rin ako natutulog. Doon ka na sa malapit sa bintana sa kama. Tura ni Marites. Tumango si Isabela at nagpasalamat siya kay Marites. Pumasok na sila at sinuri niya ang kabuuan ng silid. Napansin niyang maliit lamang ang espasyo. Ngunit hindi na siya nagreklamo kahit buong buhay niya ay nabuhay siya na merong malaking silid tulugan. Lumapit si Marites kay Isabela. Tutulungan na kitang mag-ayos ng gamit mo para matapos ka agad. Ani Marites. Naku, wag na, Ate Marites. Ako nang bahala dito, nakakahiya. Tura ni Isabela at nilayo niya kay Marites ang kanyang bag. Ay naku, wag ka nang mahiya. Simula ngayon, dapat ay magtulungan na tayong dalawa. Pilit ni Marites. Wala nang nagawa si Isabela nang kunin ni Marites ang bag na nasa likod niya. Naglakad ito patungo sa aparador. Nang buksan nito ang bag ay bahagyang natigilan si Marites nang makitang isang bungkus na pera at ilang piraso ng magagarang alahas sa loob. Napakunot ang noo nito at tumingin kay Isabela nang may pagtataka. Bella, ano to? Bakit may mga ganito kakaraming pera? At ang dami mong alahas, ha? Saan mo ito kinuha? May pagtatakang tanong ni Marites. Bahagyang nagpanik si Isabela ngunit sinubukan niyang magkunwari na kalmado. Agad niyang kinuha ang bag mula kay Marites at mabilis na isinara yon. Ano kasi, mana ko to mula sa nanay ko. Iniwan niya sa akin bago siya pumanaw. Ayoko lang gastusin at ibenta kasi alaala yan ng nanay ko. Pagsisinungaling ni Isabela. Ganun ba? Pasensya ka na kung naging pakailamera ako, ha? Pero ingatan mo yan, ha? Hindi ligtas na naglalakad ka na may dala kang ganyang kalaking pera at mga alahas. Baka kung anong mangyari sa'yo. Paalala ni Marites. Tanging ngiti na lang ang isinagot ni Isabela dahil ayaw niya nang humaba pa ang usapan nila ni Marites tungkol sa laman ng kanyang bag. Tumayo si Marites at nilagay ang kamay sa bewang. O sige, kung ayaw mo talaga magpatulong, ikaw nang bahala dyan.
Pero pagkatapos mo mag-ayos sa mga gamit mo, magtungo ka sa kusina ha. Ituturo ko na sa'yo mga dapat mong gawin dito sa bahay. Sambit ni Marites at lumabas na ito ng kwartong yon. Huminga ng malalim si Isabela at napaupo sa gilid ng kama. Hindi niya akalaing muntik na siyang mabisto. Ngunit ipinangako niya sa sariling magiging mas maingat na siya sa mga susunod na araw. Kaya mo to, Isabela. Bulong niya sa sarili at saka niya sinimulang ayusin ang mga gamit niya. Pagkatapos maayos ni Isabela ang kanyang mga gamit, lumabas na siya ng maid's room at nagtungo sa kusina. Nang makarating siya sa kusina, nakita niya si Marites na nag-aayos ng mga kaldero sa itaas na bahagi ng cabinet. Oh, Bella, nandito ka na pala. Halika at ipapakita ko sa iyo mga dapat mong gawin. Anyaya ni Marites. Lumapit si Isabela at sinimulang obserbahan ang paligid. Napansin niya ang pantry sa isang sulok ng kusina. Isang malaking aparador na puno ng iba't ibang klase ng pagkain. Mga delata, kahon ng cereal, imported na biskwit, at mamahaling tsokolate. Grabe naman yung pantry dito. Ang daming pagkain. Siguro palagi kang busog dito, Ate Marites. Palatak ni Isabela. Naku, Bella, huwag ka magpapatukso sa mga pagkain nasa pantry. Hindi basta pwedeng galawin ang mga yan. Pabulong na wika ni Marites. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Isabela. Ganito kasi yan. Bawal tayong kumuha ng kahit ano mula sa pantry nang hindi nagpapaalam kina Ma'am Clarice o Ma'am Bianca. Kahit isang pirasong biskwit. Dapat may permiso mula sa kanila. Bilang nila ang mga pagkain dito sa bahay. Nanlalaki ang mga mata ni Marites habang nagsasalita. Nalungkot si Isabela sa sitwasyon doon ni Marites. Hindi kasi ganoon sa mansyon nila. Lahat ng pagkain na meron sa bahay nila ay pagkain din ng mga kasambahay nila. Hindi na kailangan magpaalam ng mga ito sa kanila kapag may nais kainin ng mga ito. Para kasi kay Isabela, pamilya na ang turing niya sa lahat ng kasambahay nila. Nagpatuloy si Marites sa pagsasalita. Kaya kung magugutom ka, magtiis ka na lang muna o magtanong. Ayaw nila nang basta kumukuha ng pagkain kasi pag nanakaw ang tingin nila ron. At saka mag-ingat ka rin sa mga amo natin ha. Magaganda lang sila pero ugaling demonyo. Kapag hindi nila nagustuhan ang trabaho mo, babawasan ka ng sahod o hindi kaya sasabunutan ka pa. Bahagyang natigilan si Isabela at mas lalo siyang nalungkot sa mga nalaman niya tungkol kina Clarice at Bianca. Salamat sa babala, Ate Marites. Mag-iingat na lang siguro ako palagi. Ani Isabela sabay ngiti. Kaya nga mas mabuti nang alam mo agad. Basta sumunod ka na lang sa mga patakaran nila at huwag kang pasaway. Magiging maayos naman ang lahat kapag nakikita nila na maayos kang magtrabaho. Tara na, ipapakita ko sa iyo mga gagawin mo dito. Anyaya ni Marites. Sinimula ni Marites turuan si Isabela kung paano maglinis sa kusina at banyo. Maging ang mga gamit na kailangan niyang gamitin sa paglilinis ay tinuro din ito sa kanya. Habang ginagawa yun ay pinakiramdaman ni Isabela ang bagong buhay na haharapin niya. Naisip niya na hindi magiging madali ang trabaho niya sa bahay na yun, ngunit determinado siyang magpatuloy. Sa unang linggo ni Isabela bilang kasambahay, ay unti-unti na siyang nasanay sa kanyang mga bagong gawain. Sa simula, lahat ng kilos niya ay puno ng kaba at takot na baka magkamali siya at mapagalitan siya ni Clarice at Bianca. Ngunit sa paglipas ng mga araw, natutunan niyang gawing maayos at mabilis ang bawat trabaho at utos ng mag-ina. Ang pagwawalis ng sahig, paghuhugas ng plato, at pagtitimpla ng kape na eksakto sa gusto ng mag-ina ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na routine. Napansin niyang hindi naman siya napapagalitan ni Clarice at Bianca. Tahimik lang ang dalawa kapag maayos ang kanyang ginagawa. At para kay Isabela, sapat na yun upang mapanatag ang loob niya. Alam niyang wala siyang ginagawang mali at yun ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na magpatuloy sa trabaho. Ganun pa man, hindi maiwasang maramdaman ni Isabela ang pangungulila sa kanyang ama. Sa gabi,
Kapag tahimik na ang buong bahay, madalas niyang maalala ang mga panahong magkasama sila ni Don Roberto. Sa kabila ng tampo na meron siya sa kanyang ama, ay hindi niya maiwasang isipin ang kanilang mga masasayang alaala, lalo na nung nabubuhay pa ang kanyang ina. Ngunit agad niyang pinigilan na alalahanin ang mga alaala na yon dahil nangangamba siya na baka yun pa ang maging dahilan para bumalik siya agad kay Don Roberto. Nangako si Isabela sa sariling hindi siya babalik sa bahay nila hanggat hindi natututunan ni Don Roberto ang isang mahalagang aral na hindi porket anak siya nito ay may karapatan na itong kontrolin ang kanyang buhay. Para kay Isabela, ang kanyang paglaya ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa isang kasal na ayaw niya, kundi tungkol din sa pag-angkin ng sarili niyang kalayaan. Isang gabi, matapos ang lahat ng gawain ni na Isabela at Marites, ay nagtungo na sila sa kanilang silid upang matulog. Isang buwan na ang nakalipas simula nang nagtrabaho si Isabela roon, at masasabi niyang maayos pa siya dahil kahit isang beses ay hindi pa siya nataraya ni na Clarice at Bianca. Alam mo, Bella, hindi ko akalain na magtatagal ka rito. Karamihan kasi ng mga bagong kasambahay dito, sa unang linggo pa lang ay sumusuko na sa ugali ng mag-ina na yun. Tura ni Marites. Pinipilit ko po kasing gawin ng maayos at mabilis ang trabaho ko para hindi nila ako masungitan. Tura ni Isabela. Nagpatuloy ang usapan nila tungkol sa kani-kanilang buhay, hanggang sa mapunta ang usapan sa mga pamilya nila. Ikaw, Bella, may pamilya ka pa ba sa probinsya nyo? Tanong ni Marites. Nagdalawang isip si Isabela kung paano sasagutin ang tanong na yon. Hindi niya kayang sabihin ng totoo, kaya't gumawa siya ng kwento. Meron, may tatay ako pero wala na si mama. Mahigpit si papa lalo na pagdating sa mga desisyon ko. Kaya nga ako umalis. Gusto ko kasi ng buhay na magagawa ko kung anong gusto ko. Tugon ni Isabela. Mahirap talaga kapag sarili mong magulang ang pumipigil sa'yo na gawin kung anong gusto mo. Pero mabuti na rin na sinubukan mong tumayo sa sarili mong paa. Sambit ni Marites. Pero alam mo, Bella, minsan iniisip ko rin kung ano bang buhay ko kung pinili kong unahin ang sarili ko. May lungkot na dugtong ni Marites. Bakit, Ate Marites? Ano bang kwento mo? Curious na tanong ni Bella. Ramdam ni Isabelang magaan na ang loob ni Marites sa kanya, kaya hindi na ito nagdalawang isip na magkwento sa kanya. Ayon kay Marites, simula nang mamatay ang tatay nito dahil sa isang sakit, ay ito na ang naging breadwinner ng pamilya nito. 5 magkakapatid sina Marites at siya ang panganay. Lahat ng kapatid nito ay pinag-aral nito. Matapos ang kwento ni Marites, ay hindi na iwasan ni Isabela ang maluha. Mabuti na lang at patay na ang ilaw kaya hindi yun nakita ni Marites. Ang dami mo palang sinakripisyo. Mahinang tugon ni Isabela. Dama niya ang bigat ng pinagdaanan ni Marites. Ganon talaga eh. Talagang dapat pamilya ang inuuna natin bago ang sarili. Kaya ito, tumanda akong ganito. Hindi na nakapag-asawa, hindi na nakapag-ipon para sa sarili. Pero sa kabila ng lahat, masaya na rin akong makita silang lahat na maayos ang buhay. Kahit hindi nakikita ni Isabela si Marites, ay alam niyang nakangiti ito. Napansin ni Isabela ang pilit ng ngiti ni Marites. Naramdaman niya ang bigat ng kwento nito at hindi niya maiwasang maawa. Ate Marites, sana balang araw, mahanap mo rin ng saya para sa sarili mo. Ang dami mo nang nagawa para sa pamilya mo eh. Malungkot na pahayag ni Isabela. Salamat, Bella. Sa totoo lang, natutuwa ako na meron na akong nakakausap ngayon na nakikinig talaga. Yung mga dating kasambahay kasi ay puro tahimik. Masayang sambit ni Marites. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Ngunit ang kwento ni Marites ay nanatili sa isipan ni Isabela. Sa kabila ng kanyang sariling pinagdadaanan, naramdaman niya ang bigat ng buhay nito na kung tutuusin, di hamak na mas mahirap pa ang problemang meron nito kumpara sa kanya. Nang gabi ding yun ay nasa opisina niya si Don Roberto sa kanyang mansyon.
Nakausap niya ang isang private investigator na siyang inatasan niyang maghanap kay Isabela. Hindi maipinta ang mukha niya dahil wala pa ring magandang balita ang private investigator sa kanya. Isa kang inutil! Isang buwan na ang lumipas at wala ka pa ring lead kung nasaan ang anak ko! Sinasayang mo lang ang perang binabayad ko sa'yo! Sigaw ni Don Roberto. Ginagawa ko pong lahat, Don Roberto. Pero walang sino man na makapagsabi kung saan siya napunta o nagtatago. May nahong katwiran ng private investigator. Huwag ka na magpalusot. Binabayaran kita para maghanap. Hindi para bigyan ako ng dahilan kung bakit hindi mo siya mahanap. Layas! Lumayas ka sa pamamahay ko! Bulyaw ni Don Roberto. Tumayo pa ito at dinuro ang lalaki. Walang nagawa ang investigator kundi umiwas na lang sa apoy na naglalagablab. At kahit sino ay ayaw nitong makaharap sa sandaling yon. Pagkaraan ng ilang minuto, kumatok si Manang Rose. Pumasok ito na dala ang isang tray na may 2 tasa ng kape. Maingat nito yung inilapag sa mesa. Don Roberto, nasa na po ang bisita ninyo? Tanong ni Manang Rose habang inaabot ang isang tasa ng kape kay Don Roberto. Pinalis ko na. Wala siyang silbi. Hindi niya nagagawa na maayos ang trabaho niya. Wala pa rin siyang balita tungkol kay Isabela. Matigas na sagot ni Don Roberto. Napailing si Manang Rose at maingat na umupo sa isa sa mga silyang naroon. Sa tingin ko, wala kayong dapat ikabahala. Malamang ay nagpapalamig lang si Isabela. Sigurado naman akong ligtas siya, Don Roberto. Baka gusto lang niyang magpahinga sa lahat ng stress dito, lalo na tutol siya na ipakasal niyo siya kay Teo. May nahong wika ng kasambahay. Hindi mo naiintindihan, Manang. Sa susunod na buwan na ang kasal nila ni Teo. Hindi ko na yun maaaring iurong lalo na't alam na ng lahat na ikakasal silang dalawa. Hindi talaga nag-iisip si Isabela. Sarili lang niyang iniisip niya eh. May gigil na sambit ni Don Roberto. Don Roberto, pasensya na pero hindi ako sang-ayon sa sinabi mo na yan. Mula pagkabata ay ako na nag-alaga kay Isabela. Nakita ko kung gaano siya kamasunurin sa inyo. Hindi ba't gusto niya maging pianista? Pero dahil ayaw nyo at nais nyo na pagtuunan niya ng pansin ang pagnenegosyo, ay sinunod niya kayo. Marahil ay hindi na talaga kayo kayang sundin ni Isabela sa pagpapakasal kay Teo. Dahil alam niya na ang kasal ay habang buhay. Paliwanag ni Manang Rose. Hindi ko kailangan ng sermon mo, Manang Rose. Lumabas ka na. Iwan mo na ako rito. Pagtataboy ni Don Roberto sa kasambahay. Tumayo na si Manang Rose at nang makalabas na ito ng kanyang opisina, ay nangihina siyang napasandal sa swivel chair. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Manang Rose at hindi niya naiwasang malungkot nang mapagtanto niya na merong punto ang mga sinabi nito. Kinaumagahan matapos kumain ng almusal, ay inasikaso na ni Isabela ang pagdidilig ng mga halaman sa paligid ng bahay ni Clarice at Bianca. Inuna niya ang mga nasa loob at hinuli niya ang nasa labas. Hawak niya ang isang hose ng tubig habang maingat na dinidiligan ng mga halaman sa labas ng gate. Hanggang isang malalim na boses ng lalaki ang narinig niya sa likuran. "Good morning." Bati ng lalaki. Labis na nagulat si Isabela at napaharap siya sa lalaki. Hindi sinasadyang naitutok niya ang hose sa lalaki at agad itong nabasa. Mabilis na inialis ni Isabela ang hose mula sa pagkakatutok sa lalaki at agad niyang pinatay ang gripo. Puno ng pagkabahala na hinarap niya ang lalaking hindi niya kilala. Naku sir, pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Natatarantang wika ni Isabela. Ang lalaking nabasa ay gwapo at matangkad. Mapupungay ang mga mata nito, matangos ang ilong at mapula ang labi nito na may tamang kapal. Nakasuot ito ng puting polo shirt at itim na pantalon na basang-basa na. Okay lang, no worries. Kasalanan ko kasi nagulat yata kita. Anang lalaki at bahagya pa itong natawa. Bago pa makasagot si Isabela, biglang lumabas si Bianca mula sa gate. Agad itong lumapit kay Lucas habang bakas ang pagtataka sa mukha nito. Lucas, ano nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka?
Tanong ni Bianca. Ako po may kasalanan. Nabigla po ako na magsalita siya sa likod ko, kaya hindi ko sinasadyang matutok ang host sa kanya. Mabilis na sagot ni Isabela. Naningkit ang mga mata na tinignan ni Bianca si Isabela. Hindi ka ba nag-iisip, Bella? Alam mo ba kung gaano kamahal ang suot na damit ni Lucas? Bulyaw ni Bianca. Bianca, tama na. Okay lang. Hindi naman niya sinasadya eh. May dala naman akong pamalit sa kotse. Singit ni Lucas at matamis itong umiti kay Isabela para pagaangin ang kanyang kalooban. Matalim ang mga matang tinignan ni Bianca si Bella. Magpasalamat ka kay Lucas. Dahil kung hindi, kanina pa kita sinabunutan dyan. Mataray nitong wika. Tumalikod si Bianca at galit na bumalik sa loob ng bahay. Samantala, si Lucas ay nakangiti pa rin kay Isabela na tila hindi naapektuhan sa nangyari. Matapos yon ay nilapitan nito ang mamahalin nitong sasakyan upang kunin ang malinis nitong damit. Nilagpasan siya nito pero bago ito pumasok sa gate, ay tinignan siya nitong muli at matamis ng umiti. Natigilan si Isabela habang pinagmamasdan ng papalayong si Lucas. Hindi niya maiwasang mapangiti ng kaunti at maramdaman na kahit hindi pa niya kilala si Lucas, ay magaan na agad ang loob niya sa lalaki. Nang matapos na si Isabela sa pagdidilig ng halaman sa labas, ay pumasok na siya sa bahay. Pagdating niya sa living area ay nakita niya sina Bianca at Lucas na nagkukwentuhan. Nakaupo si Bianca sa sofa habang si Lucas naman ay relax na nakasandal at nakangiti habang nakikinig sa mga sinasabi ng dalaga. Pagkakita ni Bianca kay Isabela, ay agad siya nitong tinawag. Isabella, ikuha mo nga kami ng fresh orange juice at lasagna. Bilisan mo ha. Utos nito na may kasamang pagkairita. Habang papalayo si Isabela patungo sa kusina, narinig pa niya si Biancang nagmalaki kay Lucas. Ako ang gumawa ng lasagna na yon, Lucas. Sigurado ako magugustuhan mo. Napaka-perfect ng timpla ko. Ani Bianca sabay hagik-gik. Pagpasok sa kusina, hindi napigilan ni Isabela ang tumawa ng mahina habang inaalala ang sinabi ni Bianca. Alam niya kasi nagsisinungaling si Bianca dahil ang totoo ay sila ni Marites ang gumawa ng lasanyang yon. Kinuha ni Isabela ang tray. Naglagay siya ng 2 platito na parehas niyang nilagyan ng lasanya. Naglagay din siya ng 2 baso ng orange juice. Maingat niyang dinala ang mga yun sa sala at nilapag sa maliit na mesa sa harapan ni na Bianca at Lucas. Aalis na sana si Isabela nang biglang nagsalita si Lucas. Bella, right? Tanong ni Lucas. Yes, sir. Bakit po? Nagtatakang tanong ni Isabela. Kinabahan si Isabela dahil matiim na nakatingin sa kanya si Lucas. Alam mo, Bella, parang pamilyar ka sa akin. Ani Lucas habang nakakunot ang noo. Natigilan si Isabela. Mas lalo siyang kinabahan sa paraan ng pagtitig ni Lucas sa kanya. Ha? Ako po? Hindi naman siguro. Sagot ni Isabela. Pilit siyang umiti pero halata ang kaba sa kanyang boses. Lucas, sa pangit na yan ni Bella, malamang ay marami talaga siyang kamukha. Singit ni Bianca sabay tawa ng malakas. Seryoso ko, Bianca. Parang nakita na kita sa isang business magazine dati, Bella eh. Sigurado ko. Giit pa ni Lucas. Imposible po na makita niyo ako sa ganong klase ng magazine. Wala po akong negosyo o anumang dahilan para mapunta ako sa ganon. Natatawang saad ni Isabela. Lucas, hayaan mo na nga siya. Isa lang siyang kasambahay. Huwag mo na siyang kausapin. Mamaya isipin pa niya may gusto ka sa kanya. Mataray na wika ni Bianca sabay irap kay Isabela. Pabulyaw siyang pinabalik ni Bianca sa kusina. Agad namang sinunod ni Isabela si Bianca dahil ang totoo ay nais niya nang matapos ang pakikipag-usap ni Lucas sa kanya. Pagdating niya sa kusina ay naituon niya ang 2 niyang kamay sa gilid ng lababo. Mabilis ang tibok ng puso niya at hindi niya maipaliwanag ang kabang meron siya ng sandaling yon. Takot na takot siya sapagkat alam niya na kung sakaling malaman ni Lucas kung sino talaga siya, ay malaki ang posibilidad na malaman ng tatay niya kung nasaan siya. Napahawak si Isabela sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Alam niyang kailangan niyang mas lalong mag-ingat sa pagkakataon na yon. Maya-maya ay biglang lumabas si Marites mula sa dirty kitchen.
May dala itong malaking basket na may nakalagay na mga bagong labang damit. Isabela, pwede mo ba akong tulungang plansyahin ang lahat ng damit na ito? Tanong ni Marites. Sige ate, walang problema. Tara na po para matapos na agad tayo. Ani Isabela. Dinala nila ang basket na puno ng damit sa isang kwarto sa ikalawang palapag kung saan sila nagpaplansya. Agad nilang sinimula ng pagpaplansya ngunit tahimik lang si Isabela dahil hindi maalis sa isip niya ang posibilidad na may hinala na si Lucas kung sino talaga siya. Hanggang sa hindi na niya napigilang magtanong kay Marites. Ate Marites, boyfriend ba ni Bianca si Lucas? Kaswal na tanong ni Isabela. Natawa si Marites bago sumagot. Ay hindi, magkaibigan lang sila. Pero halata namang may gusto si Bianca kay Lucas. Alam mo naman si Bianca, palagi nagpapapansin yan. Pero sa tingin ko, hanggang kaibigan lang ang tingin ni Lucas sa kanya. Mayaman ba si Lucas, ate? Tanong pa ni Isabela. Nais niya kasing malaman ang background ni Lucas para malaman niyang dahilan kung bakit tila kilala siya nito. Oo naman, siya ang nag-iisang anak ng mga Montenegro. Marami silang negosyo gaya ng mga hotels, restaurant at kung ano-ano pa. Kaya nga hindi na ako nagtataka kung bakit ayaw sukuan ni Bianca si Lucas kasi alam niya kung gaano ito kayaman. Pahayag ni Marites. Napatulala si Isabela sa mga impormasyong nalaman niya. Hindi niya namalayang pabulong na pala siyang nagsasalita. Kaya pala pamilyar ako sa kanya kasi nasa mundo rin siya ng pagnenegosyo. Anong sabi mo? May sinasabi ka ba, Bella? Nakakunot ang noong tanong ni Marites. Wala po ate. Ang sabi ko po, ang swerte naman ni Lucas, ang yaman niya. Palusot ni Isabela. Nagkibit balikat na lang si Marites at binalik na nila ang kanilang atensyon sa kanilang ginagawa. Mas lalo tuloy natakot si Isabelang baka nang dahil kay Lucas ay malaman ng tatay niya kung saan siya nagtatago. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Isabelang tila halos araw-araw nang nagpupunta si Lucas sa bahay ni Bianca. Madalas itong nakikipag-usap kina Bianca at Clarice. Ngunit hindi nakaligtas kay Isabela ang mga lihim na sulyap ng binata sa kanya. Sa tuwing magkukrus ang kanilang mga mata, ngumingiti si Lucas. Isang ngiti na tila may ibig sabihin. Hindi manhid si Isabela para hindi maramdaman na may pagtingin si Lucas sa kanya. Pero pinilit niyang iwasan si Lucas dahil alam niyang mapanganib ang sikreto niya sa binata. Sa tuwing nasa bahay ito, sinisigurado niyang abala siya sa kusina o di kaya'y nagtutungo siya sa hardin upang magdilig ng halaman. Pero kahit anong gawin niya, tila sinusundan siya ng mga mata ni Lucas. Isang hapon, habang naguhugas si Isabela ng pinggan sa kusina, nagulat siya nang makita si Lucas na nakatayo sa pinto. Bella, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Lucas sa malumanay na boses. Tungkol po saan ang pag-uusapan natin, Sir Lucas? May kabang tanong ni Isabela. Lumapit si Lucas kay Isabela. Mataman siya nitong tinitigan sa kanyang mga mata. Umiwas ng tingin si Isabela dahil labis siyang nailang sa klase ng tingin nito sa kanya. Ano po bang kailangan niyo, sir? Sabihin niyo na po kasi marami pa akong gagawin. Pag-iwas ni Isabela. Gusto ko lang sanang itanong kung pwede ba kitang ligawan? Diretso at walang gatol na tura ni Lucas. Halos hindi makapaniwala si Isabela sa narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na umiling. Sir, hindi po. Hindi po ako nagpapaligaw. Tanggi niya. Bakit? May iba ka bang gusto? O galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong masama sa'yo na hindi ako aware? Naguguluhang tanong ng binata. Umiling si Isabela at bahagyang napayuko. Wala po akong ibang gusto. At hindi rin po ako galit sa inyo. Pero wala po talaga sa isip ko magkaroon ng nobyo sa ngayon. Nasa pagtatrabaho po ang focus ko para matulungan ko ang aking pamilyang nasa probinsya. Nakita ni Isabela ang labis na lungkot sa mukha ni Lucas. Maya-maya ay marahan itong tumango. Naiintindihan ko.
Kung ano ang desisyon mo ay igagalang ko. Pero kahit sana maging magkaibigan na lang tayo? Tanong ni Lucas na tila nagmamakaawang tono. Hindi rin po pwede, Sir Lucas. Isa po akong kasambahay at kayo po ay isang napakayamang negosyante. Hindi tayo bagay na maging magkaibigan. Kayo po ni Ma'am Bianca ang bagay. Sabi ni Isabela sabay ngiti. Hindi mahalaga sa akin kung ano ka o sino ko. Gusto kitang makilala ng mas mabuti. Pilit ni Lucas. Pasensya na po, Sir Lucas. Pero mas mabuting wag na lang po tayo mag-usap. Baka kung ano pa pong isipin ng iba, lalo na po si Ma'am Bianca. Tura ni Isabela. Natigilan si Lucas sa narinig. Ilang sandaling katahimikan ang namayani bago ito tumango at naglakad palayo kay Isabela. Bumalik na si Isabela sa kanyang ginagawa. Nang hindi na niya naramdaman ang presensya ni Lucas, ay huminga siya ng malalim at napagtanto niya na tama lang ang kanyang ginawa na pagtaboy kay Lucas. Nang sumunod na araw, abala si Isabela sa pagluluto ng hapon na yon. Alam niya na anumang sandali ay parating na sina Clarice at Bianca, kaya dapat ay matapos na ang kanyang niluluto. Habang nasa kalagitnaan si Isabela sa paghalo sa gulay na nasa kawali, ay biglang pumasok si Bianca sa kusina. Nagulat siya nang makitang galit na galit itong sumugod sa kanya. Hindi pa man nakapagsasalita si Isabela ay malakas siyang sinampal sa pisngi. Napatulala si Isabela dahil wala siyang maisip na dahilan para gawin yun ni Bianca sa kanya. Ma'am, bakit mo ko sinampal? Naguguluhang tanong ni Isabela. Hayop ka! Malandi ka! Inamin sa akin ni Lucas na gusto ka niya. Sigurado akong nilalandi mo siya kaya kanya nagustuhan. Halos mabaliw na si Bianca sa pagsasalita. Hindi pa natapos ang pananakit ni Bianca. Mabilis nitong hinablot ang buhok ni Isabela at iwinasiwas ang ulo niya. Tama na po, hindi po totoong sinasabi nyo. Hindi ko po nilalandi si Lucas. Depensa ni Isabela. Pero dahil hindi siya sanay sa pakikipag-away, ay wala siyang nagawa kundi ang hayaan lang si Bianca na saktan siya. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong ikaw ang gumagawa ng paraan para maagaw mo siya sa akin. Galit na sigaw ni Bianca. Sa pagkakataong yon, ay si Clarice naman ang pumasok. Nagtaka ito kung bakit sinasaktan ni Bianca si Isabela. Agad na lumapit si Bianca kay Clarice at parang batang nagsumbong. Mama, si Isabela, nilalandi niya si Lucas. Inamin ni Lucas na may gusto siya sa babaeng yan. For sure, may kung anong ginawa ang haliparot na yan para magustuhan siya ni Lucas. Nang marinig yun ni Clarice ay nanlisik ang mga mata nito habang palapit kay Isabela. Napailing si Isabela habang umiiyak. Ma'am Clarice, parang awa nyo na po. Wala po akong ginagawang masama. Iyak ni Isabela. Napakawalang utang na loob mo. Binigyan ka namin ng tirahan at trabaho tapos ang igaganti mo sa amin ay landiin ang tao na gusto ng anak ko. Haliparot ka! Agad na sinugod ni Clarice si Isabela at paulit-ulit siya nitong pinagsasampal. Lumapit na muli si Bianca kay Isabela upang saktan siya. Ang tanging nagawa ni Isabela ay umiyak habang parang hindi natitigil ang mag-ina sa pagsabunot at pagsampal sa kanya. Hindi niya magawang lumaban dahil alam niyang mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang dumating si Marites. Kahit alam nitong maaari itong madamay ay walang pagdadalawang isip na nilayo nito si Isabela kina Clarice at Bianca. Iniharang niya ang kanyang sarili upang protektahan si Isabela. Marites, huwag ka makialam dito. Baka gusto mo mawala ng trabaho. Duro ni Clarice. Sige ma'am, tanggalin niyo na kami bilang kasambahay ninyo. Sa tingin niyo ba ay may magtatagal pa sa inyo dahil sa mga ugali ninyo? Kami na lang ni Isabela ang nagtitiis sa inyo. Kaya sana'y pakisamahan niyo kami ng maayos. Halos naiiyak na tura ni Marites. Tila natakot naman ang mag-ina sa sinabing yun ni Marites. Naramdaman ni Isabelang napagtanto ni na Clarice at Bianca na tama si Marites dahil wala na talagang magtatagal sa pagtatrabaho sa mag-ina dahil sa pagiging mapanakit at malupit na mga ito. Lumapit si Bianca kay Isabela. Kapag hindi mo tinigilan ang paglandi kay Lucas, may kalalagyang ka, Bella.
Tandaan mo yan! Pananakot ni Bianca. Umalis na ng kusina sina Clarice at Bianca. Nang sila na lang ni Marites ang naroon, ay humagulgol na yumakap si Isabela kay Marites. Ate Marites, wala akong ginagawang masama. Wala talaga. Sabi ni Isabela sa pagitan ng hikbi. Alam ko, Isabela, alam ko. Sagot ni Marites habang mahigpit nitong yakap si Isabela. Habang umiiyak si Isabela sa bisig ni Marites, ay doon niya napatunayan na totoo ang sinabi ni Marites tungkol kina Clarice at Bianca. Talagang ang nananakit ang mga ito, kahit hindi sigurado ang mga ito kung may ginawa silang mali o wala. Kinagabihan, nasa maid's room sina Isabela at Marites. Abala sila sa pagtitiklop ng kanilang mga damit. Dahil medyo mainit, ay hinayaan muna nilang nakabukas ang pinto sa kanilang silid. Tahimik si Isabela at tiniisip niya pa rin ang nangyari kanina. Napansin siya ni Marites, kaya ito na ang bumasag ng katahimikan. Bella, alam kong iniisip mo pa rin ang nangyari kanina. Pero hayaan mo na yun. Hindi mo kasalanan kung nagkagusto sa'yo si Lucas. Natural lang yun kasi maganda ka at mabait. Nakangiting wika ni Marites. Ate Marites, hindi ko talaga intensyon na guluhin ang buhay ni Bianca. Gusto ko lang namang magtrabaho ng maayos dito. Tura ni Isabela. Alam ko naman at hayaan mo na si Bianca. Ang mahalagay alam mo na wala kang ginawang mali. Alam mo, para hindi ka na malungkot, ibahin natin ang topic. Ano palang pangarap mo? Tumingin si Marites sa kanya at naghintay ng sagot ni Isabela. Natigilan si Isabela. Hindi siya sanay na pinag-uusapan ang sarili niyang mga pangarap. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Gusto ko maging isang pianista. Noon pa, pangarap ko ng tumugtog sa harap ng maraming tao. Ang nanay ko nagturo sa akin na magpiano, ate. Mahinang sagot ni Isabela. Ang ganda naman ang pangarap mo. Sigurado ko na balang araw ay matutupad mo ang pangarap mo na yan. Ani Marites. Bago pa man makasagot si Isabela, ay bigla nilang narinig ang nakakalokong pagtawa mula sa pintuan. Napalingon sila at nakita si Biancang nakatayo sa may bukas na pinto ng maid's room. May panunuya sa mukha nito. Ang taas naman ang pangarap mo, Bella. Sigurado ka bang marunong kang tumugtog ng piano? O baka naman pantasya mo lang yan? Pangaasar ni Bianca. Marunong akong tumugtog. Tinuruan ako ng nanay ko. Ani Isabela. Hindi ako naniniwala. Paano naman matututo magpiano ang isang kasambahay na gaya mo? Saka paano ka magkakaroon ng piano sa bahay nyo? Sigurado ako na kahit gitara wala kayong pambili. Patuloy na pangaasar ni Bianca. Ma'am Bianca, hindi naman porket mahirap kami ay hindi na kami pwedeng matutong gawin ng mga bagay na sa tingin mo ay ginagawa lang ng mayayaman. Kung sinabi ni Bella na marunong siya magpiano, edi paniwalaan na lang natin. Singit ni Marites. Kayong mahihirap kasi, mga ilusyonada kayo. Diyan na nga kayo, magsama kayong dalawang ilusyonada. Mataray na umirap si Bianca at naglakad na ito palayo. Pagkaalis ni Bianca ay napabuntong hininga si Isabela. Nasaktan siya sa mga sinabi nito. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang lakas ng loob. Nilapitan siya ni Marites at hinawakan sa balikat. Hayaan mo na siya, Bella. Hindi mahalaga kung anong sabihin niya. Ang mahalaga, naniniwala ka sa sarili mo. At ako, naniniwala rin ako na balang araw, magiging isa kang magaling na pianista. Sabi ni Marites na nagpalakas sa loob ni Isabela. Salamat, Ate Marites. Nakangiting wika ni Isabela. Kinabukasan ng umaga, matapos ang agahan ay naging abala na agad si Isabela sa paglilinis ng sala. Maingat niyang pinunasan ang bawat sulok ng mga muebles. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang biglang dumating si Clarice. Galing ito sa ikalawang palapag ng bahay. Huminto ito sa harap ni Isabela. Bella, may sasabihin ako sa'yo. Tawag ni Clarice. Sandaling huminto si Isabela sa ginagawa niya. Ano po yun, ma'am? Tanong ni Isabela. Mamayang gabi,
May pupuntahan tayong party. Kailangang sumama ka. Tugon ni Clarice. Po? Ako po? Bakit ako po? Nagtatakang tanong ni Isabela. Kailangan namin ang kasama ni Bianca para may mag-asikaso sa amin doon. Hindi ka pwedeng humindi. Nagkakaintindihan ba tayo? Mataas ang boses na wika ni Clarice. Pero Ma'am Clarice, wala po akong maisusuot. Sagot ni Isabela. Wala ka nang dapat ipag-alala sa isusuot mo. May damit akong ipapahiram sa'yo na sigurado ako na magugustuhan mo. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Clarice na naging dahilan para kabahan si Isabela. Wala nang nagawa si Isabela kundi tumango. Ngumiti si Clarice bago tumalikod at umakyat muli sa itaas. Iniwan ito si Isabelang nakatayo pa rin sa sala habang pilit inuunawa ang biglaang paanyaya ni Clarice sa kanya. Saglit lang ang lumipas at dumaan si Marites. Napansin nito ang malalim na iniisip ni Isabela kaya tumigil ito at nilapitan ng dalaga. Bella, anong nangyari? Parang ang lalim naman ang iniisip mo. Tanong ni Marites sa kanya. Gusto kasi akong isama ni Ma'am Clarice mamayang gabi sa isang party. Sagot ni Isabela. Ha? Talaga? Anong sinabi mo? Gulat na tanong ni Marites. Ayoko nga sana pero hindi raw pwede na hindi ako sumama. Sagot ni Isabela sabay buntong hininga. Napakunot ang noo ni Marites. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kinakabahan ako para sa'yo, Bella. Ewan ko ba, wala na talaga akong tiwala sa mag-inang yun. Ani Marites habang nakasimangot. Bakit naman, Ate Marites? Party lang naman yun, di ba? Nagtatakang tanong ni Isabela. Hindi ko rin alam, pero basta mag-ingat ka na lang ha. Babala ni Marites at tinapik nito sa balikat si Isabela. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang mga gawain, nanatili sa isipan ni Isabela ang kakaibang kabang naramdaman ni Marites. Sa kabila ng tila simpleng paanyaya, hindi niya maiwasang mag-isip kung bakit tila may kung anong hindi magandang mangyayari sa party na yun mamayang gabi. Pagsapit ng gabi, ay naging abala si Isabela sa paghahanda ng sarili habang hinihintay si Clarice. Habang nagsusuklay siya ng buhok, biglang kumatok si Clarice sa pinto ng maid's room at pumasok nang hindi hinihintay ang sagot ni Isabela. Bella, ito na ang isusuot mo mamaya. Anunsyo ni Clarice sabay abot ng isang violet na gown. Tiningnan ni Isabela ang gown at agad niyang napansin ang kakaibang estilo nito. Malalaki ang manggas na parang balloon sleeves at ang katawan ng gown ay masyadong maluwag sa kanya. Maliban sa kulay nitong violet na medyo matingkad, halatang luma at hindi kaaya-aya ang disenyo ng gown. Napakunot ang noo ni Isabela habang hawak ang damit. Ma'am Clarice, baka naman po meron pang ibang gown na pwede niyong ipahiram sa akin. Nahihiyang tanong ni Isabela. Ang arte mo naman, Bella. Huwag ka na mapili. Maswerte ka nga't binigyan kita ng isusuot mo sa party. Irap ni Clarice. Napayuko si Isabela. Pasensya na po. Sige po, isusuot ko na to. Pagpayag ni Isabela. Good. Bilisan mo na at pagkatapos mo ay aalis na tayo. Tura ni Clarice na tila nangaasarang ngiti. Matapos yon ay lumabas na agad dito ng kwarto. Naiwan si Isabela na pilit iniisip kung paano niya dadalhin ang hindi magandang gown sa gabing yon. Pikit matang isinuot ni Isabela ang kulay violet kahit hindi yon bagay sa kanya. Iniisip niya na isang gabi lang naman niyang isusuot yon. Kasama sina Clarice at Bianca, sumakay sila ng sasakyan papunta sa isang mamahaling hotel. Pagdating sa function hall ng hotel, ay bumungad kay Isabela ang magarang dekorasyon at ang mga bisitang pawang mayayaman at kilala sa larangan ng negosyo. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang ilan sa mga taong naroroon. Mga dati niyang nakasalamuha nung kasama pa niya ang kanyang ama. Mabuti na lang at tila walang nakakapansin sa kanya. O kaya'y hindi siya nakikilala dahil sa kanyang kasalukuyang itsura. Hanggang sa napansin ni Isabela ang kakaibang tingin ng ilang bisita. May mga lihim na nagtatawanan habang tinuturo siya. Halatang pinag-uusapan ng mga yon ang kanyang suot.
Ang hindi maayos na fit ng gown at ang lumang estilo nito ay kapansin-pansin sa mga eleganting kasuotan ng iba. Habang tahimik na nakatayo sa gilid, naramdaman ni Isabela ang matinding hiya. Sinubukan niyang magpakatatag, ngunit hindi niya maiwasang maapektuhan sa mga mapanuring tingin at bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Dumaan si Bianca sa tabi niya nang may panguuyam ang ngiti sa labi. Bagay na bagay sa iyong gown, Isabela. Para kang aatendang sa gala. Ani Bianca na halatang nang aasar bago umalis at sumama kay Clarice. Pilit nang umiti si Isabela kahit nagngangalit ang kanyang dibdib sa hiya. Habang tahimik siyang nakamasid, napagtanto niyang kailangang tiisin niya ang lahat ng yon hanggang sa matapos ang party. Napatunayan din niya na maling desisyon na sumama siya ron dahil alam niya na ang pakay ni na Clarice at Bianca ay ang ipahiya siya. Maya-maya ay naupo na lang si Isabela sa isang sulok ng malawak na function hall upang iwasan ang mapanuring mga mata ng bisita. Hindi na niya alintana ang pag-uusap at halakhakan ng mga tao. Ang nais niya lamang ay matapos na ang gabi na yon. Habang nakatingin sa paligid, nakuha ng atensyon niya ang isang maliit na stage kung saan may isang babaeng tumutugtog ng piano. Napangiti si Isabela habang pinagmamasdan ng daliri ng babae na tila sumasayaw sa mga tiklado ng piano. Ibinulong niya sa sariling darating ang araw na magiging katulad din siya ng babaeng yon. Ngunit ang atensyon ni Isabela sa tumutugtog ng piano ay nawala nang makita niya si Lucas na naglalakad palapit sa kanya habang may malapad na ngiti sa mukha. Umupo ito sa bakanting upuan sa tabi niya. Bella, kumusta ka ba? Hindi ko akalaing nandito ka rin. Malumanay na bati ni Lucas. Halos hindi makapagsalita si Isabela dahil sa kaba. Mabuti naman po. Sagot ni Isabela. Agad siyang kinabahan sa posibleng mangyari, lalo na't alam niyang maaaring makita sila ni Bianca. Tama nga ang kutob niya. Mula sa hindi kalayuan ay nakita niyang papalapit si Bianca. Kitang-kita sa mga mata nito ang galit habang matalim itong nakatitig sa kanya. Hi, Lucas. Isang pilit na ngiti ang pinakawala ni Bianca. Bianca, tawag ni Lucas nang makalapit ito. Anong pinag-uusapan niyo? Malamig na tanong ni Bianca. Kinukumusta ko lang si Bella. Saka nakita ko kasing wala siyang kasama kaya lumapit ako sa kanya. Sagot ni Lucas nang walang pag-aalinlangan. Napataas ang kilay ni Bianca at biglang ngumiti ng mapanukso. Talaga? Well, hindi na ako nagtataka kasi mabait ka naman talaga sa mahihirap. Lumingon si Bianca kay Isabela. Bella, hindi ba't sinabi mo sa akin na marunong kang tumugtog ng piano? Bakit hindi mo ipakita sa amin ngayon? Tura nito sa kanya. Halos manlaki ang mga mata ni Isabela sa gulat. Hindi po ako sanay tumugtog sa harap ng maraming tao eh. Tanggi niya. Anong hindi sanay? Sinabi mo na marunong ka, hindi ba? Patunayan mo sa amin nagsasabi ka ng totoo at hindi ka nag-iilusyon lang. Hamon ni Bianca. Bianca, huwag mo naman siyang pilitin kung ayaw niya. Sabat ni Lucas, ngunit binaliwala lang siya ng dalaga. Bakit? Baka naman hindi totoo ang sinasabi niya. Natatakot ka bang mapahiya, Isabela? May halong panunuya ang boses ni Bianca. Ramdam ni Isabelang ang layunin ni Bianca ay mapahiya siya sa harap ng maraming tao. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Ngunit may bahagi ng kanyang puso na gustong patunayan kay Bianca na totoo na marunong siyang tumugtog ng piano. Alam niyang magaling siya sa piano. Isang talentong itinuro sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ngunit ang ideyang pagtugtog sa harap ng napakaraming tao, lalo na't may mga mapanuring mata, ay labis na nagpapahirap sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pilit na nilalabanan ng takot na pumipigil sa kanya. Habang naroon si Lucas na tila nakaabang sa magiging desisyon niya, nagpatuloy si Bianca sa pag-udyok sa kanya na tumugtog. Kung talagang marunong ka, wala kang dapat ikatakot. Hamon pa ni Bianca. Walang nagawa si Isabela kundi sumunod sa kagustuhan ni Bianca. Hinawakan siya ni Bianca sa braso
at halos kalad ka rin siya nito patungo sa stage. Pagdating sa stage ay kinuha ni Bianca ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula ni Bianca na agad nakakuha ng atensyon ng mga tao. Nandito po tayo upang saksihan ang natatanging talento ng ating kasama ngayong gabi. Isang taong nagsasabi sa akin na magaling siyang tumugtog ng piano. Narito po si Bella, ang aming kasambahay. At malakas pang tumawa si Bianca pagkatapos. Nagtawanan ng ilang nasa audience, habang may iba namang nagtataka kung bakit ganon ang pagpapakilala ni Bianca kay Isabela. Tahimik na naupo si Isabela sa harapan ng piano. Ramdam niya ang bawat pares ng matang nakatuon sa kanya. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ng mga tiklado. Hindi ito ang unang beses na tutugtog siya, pero ngayon lang siya tutugtog sa harap ng maraming tao. Huminga ng malalim si Isabela at nagsimula ng tumugtog. Pinili niya ang piyesang Clair de Lune ni Claude Debussy, na isang piyesa na itinuro sa kanya ng kanyang ina nung bata pa siya. Yun din ang palagi niyang tinutugtog nung nandun pa siya sa kanilang mansyon. Nang magsimula na ang unang mga nota, agad na nagbago ang atmosfera sa loob ng function hall. Ang mapanuyang tawa ng ilan ay napalitan ng katahimikan, na tila bawat tao ay nakatuon lamang sa melodiyang nililikha ni Isabela gamit ang piano. Habang tumutugtog si Isabela, ramdam niya ang bawat emosyon ng piyesa, ang lambing, kalungkutan at pag-asa. Napapikit ang ilang mga tao, habang ang iba naman ay hindi maiwasang humanga. Unti-unti ring nagbagong ekspresyon ni Bianca. Ang kaninang ngiti ng panunuya ay napalitan ng gulat. Hindi nito akalain na ganun kagaling si Isabela. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtugtog, nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang galing niya, bulong ng isang lalaki. Hindi ba't kamukha siya ng anak ni Don Roberto Suarez? Tura naman ng isang babae. Oo nga, parang siya nga. Siya nga ang anak ni Don Roberto Suarez. Pagkumpirma ng isa pang babae. Narinig ni Isabela ang mga bulungang yon at nakaramdam siya ng takot. Ngunit nagpatuloy siya sa pagtugtog at pilit na isinantabi ang mga naririnig. Hanggang sa tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Ang mga mata ng tao ay biglang napunta sa direksyon ng isang lalaking papalapit sa stage. Si Don Roberto Suarez, ang tanyag at iginagalang na negosyante. Tila bumagal ang oras para kay Isabela habang pinanonood ang paglapit ng kanyang ama. Napahinto si Isabela sa pagtugtog nang tumayo ang ama niya sa tabi niya. Isabela, nandito ka lang pala. Tura ni Don Roberto habang nangingilid ang luha. Papa? Gulat na pagkasabi ni Isabela. Sa mga sandaling yon, lahat ng tao sa function hall ay biglang tumayo at yumuko sa harapan ni Don Roberto at Isabela bilang pagbibigay galang. May iba pa na bahagyang lumuhod dahil alam ng mga ito na talagang iginagalang sina Isabela pagdating sa mundo ng pagnenegosyo. Si Bianca naman na nasa gilid lang ng stage, natigilan ito sa hindi inaasahang eksena. Hindi nito maintindihan ang nangyayari. Ngunit halata sa kanyang mukha ang takot at pagkalito. Tahimik na tumingin si Don Roberto kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Marahan itong lumapit kay Isabela. Huwag po kayong lumapit. Malakas ngunit nanginginig ang boses na tura ni Isabela. Natigilan si Don Roberto. Anak, Isabela, kailangan natin mag-usap. Pabulong nitong wika. Hindi ito pinakinggan ni Isabela. Sa halip, walang lingon-lingon siyang bumaba ng stage. Ang mga tao sa paligid ay nagulat sa kanyang biglaang pag-alis. Ngunit walang naglakas ng loob na humarang sa kanya. Si Don Roberto ay nanatiling nakatayo sa stage na tila nawala sa sarili habang pinapanood ang mabilis na paglayo ni Isabela. Paglabas ni Isabela ng hotel, ay agad siyang pumara ng taxi. Nanginginig ang buo niyang katawan nang sumakay siya roon. Nang umandar na ang taxi, ay panay ang lingon niya sa likuran upang masiguro niya na hindi siya sinunda ng kanyang ama. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili
na maling-mali talagang nagpunta siya sa party na yon. Pagdating ni Isabela sa tapat ng bahay ni na Clarice, ay nagmamadali siyang bumaba ng taxi matapos magbayad at halos patakbo siyang pumasok sa gate. Dumiretso siya sa maid's room at sa pagbukas niya ng pinto ay nagising si Marites. Tumayo ito at sinalubong siya. Isabela, bakit ang aga mo yatang nakabalik? Tapos na ba ang party? Nagtatakang tanong ni Marites. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, lumapit siya kay Marites at bigla niya itong niyakap na mahigpit. Ibinuhos niya ang lahat ng luha na kanina pa niya pinipigilan sa balikat ni Marites hanggang sa napahagulgul na siya. Isabela, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Marites. Hinaplos nito ang likod ni Isabela at pilit siyang pinakalma. Ngunit nanatiling tahimik si Isabela. Hindi niya kayang magsalita. Sa halip, patuloy lang siyang umiiyak habang mahigpit na nakayakap kay Marites. Nang medyo kumalma na si Isabela, naupo siya sa gilid ng kama. Hawak ni Marites ang isa niyang kamay pero hindi ito nagsasalita. Alam niyang naghihintay ito na siya mismo ang magsabi ng nangyayari sa party. Ilang sandali pa, narinig nila ang ugong ng isang sasakyan sa labas. Ilang sandali pa'y narinig nila ang mga yabag na nagmamadaling mga paa at biglang bumukas ang pinto. Bella! Sigaw ni Clarice habang nagkukumahog na pumasok. Kasama nito si Bianca. Parehong baka sa mukha ng dalawa ang kaba at takot. Biglang lumuhod ang dalawa sa harapan niya. Patawarin mo kami, Isabela. Umiiyak na sabi ni Clarice. Ano to? Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Marites. Hindi mo ba alam, Marites? Si Bella ay si Isabela Suarez, ang nag-iisang anak ni Don Roberto Suarez. Pagsigaw na sagot ni Clarice. Nanlalaki ang mga mata na napatingin si Marites kay Isabela. Tila hindi ito makapaniwala sa sinabi ng kanilang amo. Hindi nyo na kailangang lumuhod. Tumayo na po kayo. Tura ni Isabela sa mag-ina. Muling nagsalita si Bianca habang nakaluhod pa rin. Patawarin mo kami, Isabela. Alam ko naging masama kami sa'yo, lalo na ako. Pero sana mapatawad mo pa kami. Wala na akong pakialam kahit maging kayo pa ni Lucas. Mas bagay naman talaga kayo eh. Aning Bianca at alanganin nitong umiti. Bianca, hindi ko gusto si Lucas. Nababaitan lang ako sa kanya. Kaya wala kang dapat na ikatakot na magiging kami. Tumayo na kayong dalawa. Patuloy na pakiusap ni Bella. Sa pagkakataon na yun ay tumayo na sina Clarice at Bella. Pero dama pa rin ni Isabela ang takot at pagkapahiya sa dalawa. Alam niya na kaya ganoon ang dalawa ay alam nito kung gaano katanyag ang pamilya nila sa larangan ng pagnenegosyo. Bella, Isabela, sana mapatawad mo rin ako sa lahat ng nagawa ko. Alam kong hindi naging maganda ang trato namin sa'yo. Sana bigyan mo kami ng pagkakataon na itama ang lahat. Nakikiusap na wika ni Clarice. Wala na sa akin yun. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Pero may hihilingin lang sana ako sa inyo. Ani Isabela. Ano yun? Sabihin mo lang at gagawin namin. Tura ni Clarice. Sana hayaan niyo pa rin akong manatili dito bilang kasambahay. Seryosong sabi ni Isabela. Nagkatinginan sina Clarice at Bianca. Pero, Isabela, anak ka ni Don Roberto Suarez. Bakit gusto mo magpatuloy sa ganitong buhay? Nagtataka nga kami ni Bianca kung bakit ka pumasok sa ganitong trabaho eh. Isa kang bilyonarya. Tanong ni Clarice. Huwag na kayong magtanong. Ganito ang gusto kong buhay. Dito ako masaya. Sagot ni Isabela. Walang nagawa sina Clarice at Bianca kundi sumang-ayon sa sinabi ni Isabela. Kung yun ang gusto mo, igagalang namin ang desisyon mo. Sabi ni Clarice. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Isabela. Sa pagkakataon na yun, umasa na lamang siya na hindi malalaman ng tatay niya na sa bahay na yun siya nagtatago. Nang makita niya kanina si Don Roberto, hindi niya naramdaman na nagbago pa rin ito kaya para sa kanya, wala pang dahilan para bumalik siya sa bahay nila.
Nang umalis na sina Clarice at Bianca sa maid's room, ay ipinaliwanag ni Isabela kay Marites ang lahat ng katotohanan. Inilahad niya ang kanyang tunay na pagkatao, na siya ang nag-iisang anak ni Don Roberto Suarez na isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Sinabi niyang dahilan kung bakit siya nagkubli sa pagiging isang kasambahay. Higit sa lahat, humingi siya ng tawad kay Marites sa pagsisinungaling niya sa kung sino talaga siya. Habang tahimik na nakikinig si Marites, hindi nito napigilang humanga lalo kay Isabela. Sa huli, hindi ito nagalit. Sa halip, napuno ito ng pasasalamat at saya na nagkaroon nito ng isang kaibigan na tulad ni Isabela na sa kabila ng pagiging isang bilyonarya ay nanatiling mapagkumbaba. Sa mga sumunod na araw ay hindi mapakali si Isabela. Pakiramdam niya, anumang oras ay maaaring dumating ang kanyang ama upang kunin siya. Ngunit sa kabila ng kaba, naging mas magaan ang kanyang buhay sa piling ni Marites, Clarice at Bianca. Hindi na siya pinagmamalupitan ng mag-ina matapos malaman ng mga yon kung sino talaga siya. Isang araw, galing sa supermarket si Isabela. Pagpasok niya sa bahay ni Clarice, ay nagulat siya nang makita niya doon si Don Roberto na nasa sala habang kausap si Marites. Napaatras si Isabela at binaha ng kaba ang kanyang dibdib. Pupunta sana siya sa maid's room, ngunit mabilis na tumayo si Don Roberto at lumapit sa kanya. Isabela, sa wakas na lamang ko rin kung saan ka nakatira. Maluhaluhang wika ni Don Roberto. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Isabela sa malamig na boses. Anak, bumalik ka na sa bahay natin. Parang awa mo na. Pagsusumamo ni Don Roberto, umiling si Isabela. Patawad, Papa. Pero hindi ko na kayang bumalik sa dati kong buhay. Dito, kahit hindi ganon kagaan ang buhay, mas masaya ako. Malaya ako. Hindi ako nakatali sa mga bagay na ayokong gawin. Pagtanggi ni Isabela. Alam kong nagkamali ako, Isabela. Alam kong nasakal kita. Narealize ko ang mga pagkukulang ko nang bigla ka na lang nawala. Hinanap kita at doon ko na-realize na hindi kayamanan o kasikatan ang mahalaga. Ikaw ang mahalaga, Isabela. Puno ng pagsisisi na wika ni Don Roberto. Napalunok si Isabela at naramdaman niya ang bigat ng mga salitang yon. Ngunit hindi pa rin siya sigurado. Papa, paano ko makakasiguro na hindi niyo na ako didiktahan? Ayoko nang bumalik sa buhay na parang wala akong sariling boses. Hindi ko na ipipilit na pakasalan mo si Teo. Hindi ko na rin ipipilit kung ano ang sa tingin kong tama para sa'yo. Isabela, gusto ko lang na maging masaya ka. Isa lang ang hiling ko, ang makita kang muli sa bahay natin. Nagsisisi na ako, anak. Tura ni Don Roberto. Nanlambot ang puso ni Isabela sa mga sandaling yon. Ramdam niya ang sinseridad sa boses ng kanyang ama at ang tapat na pagsisisi nito. Namiss niya ito ng sobra-sobra. Ngunit kinailangan niyang magtago para maramdaman nito ang halaga niya. Sa pagkakataon na yon, ay hindi niya na napigilan ang mapaluha. Kung babalik ako, Papa, gusto kong gawin ang mga pangarap ko nang hindi niyo ako pipigilan. Gusto kong i-pursue ang pagiging pianista ko. Gusto kong maging ako. Umiiyak na saad ni Isabela. Anak, nangangako ako. Hindi na kita pipigilan. Hindi na kita didiktahan. Gusto ko lang na bumalik ka para maipakita ko sa'yo na kaya kong maging mabuting ama. Maging si Don Roberto ay naluha na rin. Hindi na napigilan ni Isabela ang sarili. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ama ng mahigpit na hindi niya nagawa sa matagal na panahon. Pareho silang umiiyak habang magkayakap. Sa likod nila, tahimik silang pinapanood ni Marites na may malaking ngiti sa labi. Alam ni Isabela na masaya ang kaibigan niya dahil sa wakas ay nagkaayos na sila ng kanyang ama. Matapos ang pag-uusap ni Isabela at Don Roberto, ay agad na siyang nagpaalam sa mga nakasama niya sa bahay na yon. Una niyang nilapitan si Marites
na bagamat nakangiti ay walang patid ang luha. Ate Marites, maraming salamat po sa lahat. Sa pagkakaibigan, sa malasakit, at sa pagtanggap mo sa akin. Naiiyak na sabi ni Isabela sa kaibigan. Isabela, hindi ko kailanman pinagsisisihan ang naging kaibigan kita. Napakabuti mong tao kahit pa nakakaangat ka sa buhay. Basta mag-iingat ka palagi ha. At sana wag mo kong makalimutan. Tura naman ni Marites. Hindi kita makakalimutan, ate. Matapos yung sabihin ni Isabela ay mahigpit niyang niyakap si Marites. Matapos magpaalam kay Marites, ay sina Clarice at Bianca naman ang kanyang hinarap. Ngumiti siya sa dalawa upang maramdaman ng mga ito na wala siyang sama ng loob na nararamdaman sa mga ito. Ma'am Clarice at Ma'am Bianca, aalis na po ako. Pagpapaalam ni Isabela. Isabela, alam kong kahit ilang beses pa kaming humingi ng tawad ay hindi na mababago ang nagawa namin sa iyo. Pero sana mapatawad mo pa rin kami ni Bianca. Maluhaluhang wika ni Clarice. Napatawad ko na kayo, pero sana hindi lang sa akin o sa mga mayayamang tao kayo maging mabait. Sana matutunan nyo na lahat ng tao, ano man ang estado nila sa buhay, karapat-dapat na irespeto at igalang. Hindi sukatan ng pagkatao ang pera o posisyon sa lipunan. Lahat tayo ay tao, at sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. Paalala ni Isabela sa mag-ina. Napayuko sina Clarice at Bianca. Halatang tinamaan ang mga salita ni Isabela. Pangako, babaguhin na namin ang sarili namin. Sagot ni Bianca habang nagpupunas ng luha. Lumabas na si Isabela sa bahay na yon dala ang kanyang bag. Sa labas ay naroon si Don Robertong nakatayo sa tabi ng kanilang kotse. Lumingon siya sandali sa bahay na naging tahanan niya sa mga panahong hinanap niya ang kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, alam niyang aalis siya roon ng magaan ang kanyang puso. Sumakay na si Isabela sa kotse kasama ang kanyang ama. At habang papalayo ang sasakyan, tinignan niya ang bahay ni Clarice at Bianca sa huling pagkakataon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-asa para sa panibagong simula. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Isabela, tuluyan ang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Pinili ni Don Roberto na hayaan si Isabela na sundin ang pangarap niyang maging isang pianista. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabela ang kalayaan na gawin ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa kanya. Sa loob lang ng ilang buwan, nagawa ni Isabelang tumugtog sa iba't ibang private events at gatherings. Para sa kanya, ang musika ay hindi lamang isang talento, kundi isang paraan upang maipahayag ang kanyang kwento. Ang kwento ng kanyang pagsubok, pagkatukla sa sarili, at tagumpay. Ngunit hindi pa rin pinabayaan ni Isabela ang tungkulin niya sa kanyang pamilya. Naglaan pa rin siya ng oras upang tumulong sa mga negosyo nila. Natagpuan ni Isabela ang tamang balanse sa pagitan ng kanyang pangarap at ng responsibilidad niya bilang anak. Dahil dito, mas naging maayos ang relasyon nila ni Don Roberto. Samantala, kinuha ni Isabela si Marites bilang kanyang personal assistant. Para kay Isabela, si Marites ay hindi lamang isang kaibigan, kundi isang katuwang sa lahat ng hamon sa buhay. Labis ang saya ni Marites sa pagkakataong yon. Ang karanasan ni Isabela bilang kasambahay ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral, gaya ng halaga ng pagpapakumbaba at respeto sa bawat uri ng tao. Ang panahong nagpapanggap siya na isang kasambahay ang nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Masaya na si Isabela na nagagawa niya ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Natutunan niyang yakapin ang kanyang mga pangarap nang hindi isinasantabi ang kanyang responsibilidad. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa kanyang ama, kay Marites, at sa lahat ng karanasan na nagtulak sa kanya upang maging mas mabuting tao.
Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang kalayaan at ang tunay na kahulugan ng kasiyahan. Wakas.